Ang magmahal ng mali ay hindi lang ang magmahal ng maling tao, kundi dahil sa sobrang pagmamahal sa isang tao kaya hindi malaman ang gagawin. Kaya nang malaman kong matagal na pala siyang may gusto sa akin, kahit tinanggihan niya ang 79 kong pagtatapat. Ginagawa niya lang iyon para ma-enjoy ang pakiramdam na hinahabol siya ng lalaking gusto niya, kaya paulit-ulit niya akong tinatanggihan. Kaya nagdesisyon akong hindi na siya pansinin, mag-aral na lang ng mabuti, at mag-apply sa aking guro para sa scholarship sa ibang bansa. Bago umalis, sa prinsipyong dapat nang tapusin ang dapat tapusin, balak kong sa birthday party ng biro ay tuluyan nang tapusin ang relasyon namin. Pagdating ko sa pintuan, nagsimula na ang birthday party. Narinig ko ang pamilyar na tawanan sa loob ng silid. Narinig ko rin na may gusto rin pala si Annie sa kanya. Kung tatanggihan mo pa, baka tumakbo na ang magiging boyfriend mo. Habang nakikinig sa tawanan ng kanyang mga kaibigan, kampanteng tumawa si Suanwan. Gusto niya ako kaya hindi siya tatakbo. Sa susunod niyang pagtatapat, papayag na ako. Habang nakikinig sa kanyang kampanteng tono, nakaramdam ako ng matinding pangungutya. Wala nang susunod. Sa 2 taon ng panliligaw ko kay Suanwan, isinantabi ko ang aking dignidad, hindi ko pinansin ang panlilibak ng aking mga kaklase. Araw-araw akong nag-iisip ng paraan para suyuin at ligawan siya, ngunit hindi man lang nasuklian ang aking sinseridad. Naisip ko ring sumuko. Lihim akong umiyak sa gabi, ngunit kinabukasan, muli akong nagpakatatag. Para ipagpatuloy ang paghabol sa kanya. Hanggang sa araw na yon, hindi ko sinasadyang nakita ang kanyang cellphone. Natuklasan kong matagal na pala siyang may gusto sa akin. Ang pangalan ko sa kanya ay Mahal Kong Asawa. Mas nakakagulat pa ang kanyang album. Doon ay nakasab ang libo-libong litrato ko. Ngunit nang malaman kong gusto rin niya ako, hindi ako natuwa. Sa halip, nakaramdam ako ng matinding pangungutya at galit. Ang pagkadismaya na naipon sa aking puso ay labis na lumaki sa sandaling iyon. Pagod na ako. Sumusuko na ako. Ngayon gusto ko na lang umalis mula sa kanyang mundo. Tuluyan ng maglaho. Nang itulak ko ang pintuan, biglang tumigil ang maingay na usapan. Lahat ay sabay-sabay na tumalikod at nag-usap tungkol sa ibang bagay, nagkukunwaring hindi ako nakita. Sumali si Suanwan sa laro sa lamesa habang hawak ang baso ng alak. Nagpanggap siyang walang pakialam, hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Sinulyapan ko siya. Namamangha ako sa galing niya sa pag-arte. Umupo ako sa bakanteng upuan sa sulok. Sa sumunod na 1 oras, nagkumustahan ang lahat, ngunit para akong invisible na nakaupo doon at nagsi-cellphone. Dati, sa tuwing lilitaw si Suanwan, maghahanap ako ng paraan para makalapit sa kanya, maghanap ng iba't ibang paksa para makuha ang kanyang atensyon. Ang pagdiriwang ng kaarawan na ito ay matagal ko ring inalam at humingi pa ako ng tulong para masabi niya. Inimbitahan niya ulit ako, pero sa kasalukuyan, nakasuot lang ako ng pang-sports at komportable, hindi ko talaga binigyang pansin ang kaarawan niya. Ang pagkakaibang ito sa dating kawalang interes ay hindi nakayanan ni Suanwan, kaya tiningnan niya ako ng ilang beses. Matapos kantahin ang happy birthday at hiwain ang cake, dumating na ang oras ng pagbibigay ng regalo. Hinintay ko munang magbigay ang lahat bago ako dahan-dahang tumayo at kumuha ng kalendaryo sa bag ko. Ang kalendaryong ito ay kasinlaki lamang ng palad, 30 pahina, at mukhang napakasimple. Nagulat ang lahat at tumingin sa akin, hindi ko pinansin ang ekspresyon ng iba, tumingin lang ako kay Suanwan at mahinang nagsalita. Suanwan, mula ngayon, pupunitin mo ang 1 pahina bawat gabi. Pagdating sa huling pahina, magkakaroon ng sorpresa. Iyon ang inihanda ko para sa'yo. Isang huling regalo sa kaarawan. Nang marinig ito, ang ilan sa mga kasamahan niya sa kwarto ay nagtawanan. Ika-100 pagtatapat, di ba? Ang tiyaga mo naman. 2 taon na pero nagpupumilit ka pa rin. Gustong-gusto mo ba si Anwan? Dahil sa mga salitang ito, inakala ni Suanwan na. Ito ang countdown kalendaryo para sa ika-100 pagtatapat. Bahagyang bumuo ang kanyang mga labi ng isang kurba. Mabilis itong pinigilan, naging walang ekspresyon. Sinabi ko lang dati. Magtatapat ka hanggang 100, pag-iisipan ko, pero hindi ko sinabing papayag ako. Alam kong nagkakamali silang lahat. Kapag pinunit mo ang huling pahina, hindi iyon ang araw na magtatapat ako. Kundi ang araw na tuluyan akong mawawala sa mundo niya. Hindi ako nagpaliwanag. Tumawa ako ng mahina at sinabi ng sinasadya, Suanwan, matagal na kitang nililigawan. Hindi pa rin ako nakakaakit. Gusto kong malaman, ano ba ang ideal type mo? Pagkatapos kong magtanong, natahimik ang buong silid. Tumingin sa kanya ang lahat na may mga titig na hindi maintindihan. Tinitigan ako ni Suanwan. Tumahimik ng ilang segundo at dahan-dahang nagsalita, ang ideal type ko. Pasimula pa lang. Binuksan ng isang tao ang nakasarang pinto. Pumasok si Mengjiang na may dalang magandang balot na kahon. Ipinakita kay Suanwan ang isang matamis na ngiti, maligayang kaarawan, Anwan. Nakatuon ang paningin ni Suanwan kay Mengjiang. Itinaas niya ang kanyang daliri at marahang kinatok ang mesa. Yung usapan sa kalye ay naputol. Ang ideal type ko, syempre, ay masayahin.
Malinis ang itsura, parang gwapong kapitbahay. Pagkapasok pa lang, ganyang kasweet na usapan agad ang naririnig. Dali-daling sinuyo ni Meng Jiang. Tumalon-talon siya papalapit dito at iniabot ang regalo. Hinimok niya itong buksan agad. Nakuha ang atensyon, walang nang nag-usap tungkol doon. Tinitignan ang dalawang pinaligiran ng mga tao. Nalilito akong bumalik sa upuan ko. Buong gabi, kahit saan magpunta si Suanwan. Kasama niya si Meng Jiang. Nagtatawanan, nag-inuman. Naghahati sa isang slice ng cake. Tahimik ko silang pinapanood na naglalambingan, maraming alaala ang sumagi sa isip ko. Si Suanwan ay malamig at nagpapatawa. Maraming nanliligaw pero laging umiiwas sa mga lalaki. Ang nag-iisang exception ay ang kababata niyang si Meng Jiang. Inaayos nito ang bangs niya. Sinamahan siyang mag-report sa klase. Nakipagpustahan ito para sa kanya sa basketball laban sa mga babae mula sa ibang paaralan. Ang mga pagpabor na ito ay parang mga tinik na tumutusok sa puso ko, hanggang sa malaman ko ang totoo. Bagamat magkababata sina Suanwan at Meng Jiang, hindi sila close dati. Buong araw siyang kinukulit ni Meng Jiang. Pero hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa dumating ako, sa kanya sinimulang magpanggap na sweet kay Meng Jiang sa harap ko. Dahil gusto niya akong pagselosin para mas magpursige akong ligawan siya. Kaya nang makita ko si Suanwan na umaarte ng ganito sa harap ko, nainsulto ako. Pagkababa ng baso, tumayo ako at pumunta sa banyo. Naghilamos ako para magising. Kumuha ako ng tissue mula sa bag ko at pinunasan ang mukha ko. May nakaharang sa paningin ko. Hindi ko napansin na may dumagdag sa tabi ko hanggang sa marinig ko ang mapanuyang boses ni Meng Jiang. Fang Yuan, ilang taon mo nang nililigawan si An Wanjay. Hindi ka pa rin niya sinasagot. Nakakahiya ka, sumunod ka pa dito sa birthday party. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ka niya gusto. Pwede ba magkaroon ka ng kahit kaunting hiya sa sarili mo? Napakamurang sumipsip. Hindi ako nainis sa sinabi niya. Tiningnan ko lang siya ng walang emosyon. Tapos ka na bang magmura? Hindi inaasahan ni Meng Jiang na magiging ganito ako kakalmado. Sandaling natigilan pero ayaw magpahalata. Kaya nagpamuwang agad siya. Siyempre hindi pa. Alam mo ba kung anong sinasabi ng school tungkol sa'yo? Ang asong sumipsip na 79 beses nang nagtapat. Estudyante ka pa naman. Wala ka na bang kahiyan? Halata naman sa lahat. Bakit hindi mo nalang imulat ang bulag mong mata? Gusto ako ni Ate Anwan. Walang bakas ng emosyon sa akin. Habang pinagmamasdan ko siyang nagwawala, inilipat ko ang tingin ko sa likuran niya. Bago ka magmura, tingnan mo muna ang likod mo. Sinundan ni Meng Jiang ang tingin ko. Lumingon siya na may pagtataka sa mukha. Nakita niya si Suanwan sa labas ng pinto. Mukhang matagal na siyang nakatayo roon. Malamang nasaksihan niya ang nangyari kanina. Biglang kinabahan si Meng Jiang. Agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang bahid ng kayabangan sa kanyang maamong mukha. Mabilis siyang lumapit kay Suanwan. Hinawakan niya ang kamay nito at nagpaliwanag, Ate Anwan. Hindi yan ang nakita mo. Si Fang Yuan ang unang nang-api sa akin. Ngunit hindi ito pinansin ni Suanwan. Nakita niyang minumura ni Meng Jiang, ngunit nagkunwari siyang walang nakita. Sumulyap siya sa akin, hinubad ang kanyang Amerikana, at ipinahid ito kay Meng Jiang, malumanay ang kanyang tono. Malakas ang hangin sa labas. Ganyan ka pa naman kababa ang suot. Mag-ingat ka baka sipunin ka. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay nito at bumalik sa loob ng silid. Hindi inaasahan ni Meng Jiang ang reaksyon niya. Mukhang wala siyang pakialam sa pagmumura niya sa akin, kaya bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Nakangisi siyang lumingon sa akin. Hindi ko nakita ang panunuya ni Meng Jiang. Kinuyumos ko ang basang tissue at itinapon sa basurahan. Pagkatapos bumaba ako. Tahimik sa pasilyo. Napakagaling. Kung hindi ko alam ang kanyang mga tinatagong motibo. Siguro napaniwala na naman niya ako at nasaktan na naman ako ng matagal. Gaya ng nangyari ngayong gabi. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Sa mga nakalipas na taon, hinabol ko siya, isinantabi ang lahat ng aking pagmamalaki at pagpipigil. Hindi ko pinansin ang panunuya ng iba, kahit na murahin nila ako sa harap ko. Gusto ko lang mag-focus sa aking sarili at makamit ang gusto ko. Ayokong mag-aksaya ng panahon. Kaya nagpumilit akong magtapat ng 79 na beses. Ngunit ang taong minahal ko sa loob ng 2 taon, dahil nasisiyahan siya sa paghabol ko sa kanya. Nagbinibingihan siya sa mga paninirang puri. Mas malalim ang sakit na idinudulot nito sa akin kaysa sa 10,000 mura. Malakas ang ulan sa labas. Halos walang taxi. Sinulyapan ako ng kanyang mga mata na may mapanuyang tono. Ang tagal na, umalis na ang lahat. Hindi ba nakakahiya na nag-iisa lang si Sheng Fang Yuan na naghihintay ng taxi rito? Kinuha ni Suanwan ang payong na iniabot ng driver. Maikli niyang sinabi, bagay sa kanya. Pagkasabi niya ay hindi na niya ako tiningnan, sumakay na siya sa kotse kasama si Meng Jiang. Pinagmasdan ko ang papalayo na sports car sa gitna ng ulan. Hindi ko pinansin, nagpatuloy ako sa pagtawag ng sasakyan sa api. Mahigit 2 oras akong naghintay sa malamig na hangin bago may driver na tumanggap ng order.
2:00 na ng madaling araw nang makauwi ako. Pinagpagan ko ang mga patak ng ulan sa aking trench coat. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto ng aking kwarto at ipinasok ang password. Pagbukas ng pinto, nalaman ko na ang ibig sabihin nito. Ngumiti ako ng malamig, nagkunwaring sumang-ayon, tumigil at pumasok sa kwarto. Binuksan ko ang ilaw at isinara ang pinto. Pagkatapos kong magpalit ng sapatos, may malakas na kalabog mula sa labas. Hindi ko pinansin ang ingay sa labas, naghubad ng jacket, binuksan ang aircon, at humiga sa sofa na nakabalot sa kumot. Ang apartment na ito ay espesyal kong binili pagkatapos kong marinig na lumipat si Su Anwan palabas ng dormitoryo, 6 na buwan na ang nakalipas. Para habulin siya, lumipat din ako bilang kapitbahay, naghahatid ng almusal tuwing umaga. Nagpapaalam ng good night sa gabi, lumilikha ng iba't ibang romantikong sitwasyon, ngunit palagi niya itong binabaliwala. Hanggang sa matuklasan ko ang kanyang sikreto, doon ko lang nalaman na nagpapanggap lang siya, kaya't inilagay ko ang bahay sa software ng real estate. Nang sumunod na umaga, dumating ang mga buyer. Nagtataka akong nagbukas ng pinto. Pagkatapos kong ipakilala ang mga pangunahing detalye ng bahay, nang paalisin ko na sila, bumukas ang pinto sa tapat. Si Su Anwan ay may hawak na susi ng kotse at handa nang umalis, nakita niya ang babaeng hindi ko kilala. Kumunot ang kanyang noo. Sino siya? May ipinadala lang. Walang pagbabago sa ekspresyon kong nagsinungaling. Nagtatakang tumingin sa akin ang buyer. Ngunit dahil profesional, hindi niya ako pinagsabihan, humanap siya ng dahilan at umalis na. Nagpalit ako ng damit sa kwarto at nagbalak na pumunta sa eskwelahan para maiwasan siyang makita. Hinarang ni Su Anwan ang aking daan sa harap ng elevator, tumingala ako. Medyo nagtataka, hindi ka ba alis? Bakit hindi ka pa umaalis? Tiningnan ni Su Anwan ang pagtataka sa aking mga mata at hindi natural na nagsalita, ngayon ako ang maghahatid sa iyo sa eskwelahan. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago, umiling ako bilang pagtanggi. Ngunit nagpumilit siyang ihatid ako, humanap ng iba't ibang dahilan, hindi ko siya matanggihan. At ayaw ko nang magtagal kaya pumayag na ako. Walang nagsalita sa aming dalawa sa buong biyahe. Hindi komportable ang katahimikan sa loob ng tren. Pagdating sa eskwelahan, kinalas ko ang seatbelt. Nagbitiw ako ng isalamat at mabilis na pumasok sa gate ng eskwelahan. Napansin ko ang mga tao sa paligid. Nakatingin sa akin gamit ang parehong tingin at nagbubulungan. Fang Yuan. Siya ba yon? Tama, siya yon, yung nasa trending. Nakakahiya. Agad kong binuksan ang cellphone ko at nakita ang link na ipinadala ng kaibigan ko. Nang buksan ko, nalaman kong ang panliligaw ko. Kay Su Anwan ay ipinost sa gabi at naging trending pa. Nakita ko rin na maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng announcement board ng eskwelahan. Punong-puno ito ng mga love letter na isinulat ko. Pinagtatawanan at kinukomentuhan ng mga tao. Naku, ano tong nalulunod sa iyong mga mata? Ang corny. 79 na love letter, iba-iba ang paraan ng pagsulat. Nakakatakot naman tong ganitong pagka-in-love. Hindi ba't siya ang top student ng Tsinghua? Bakit ganito siya maghabol? Nanlumo ako at sumugod sa mga tao para punitin ang mga love letter. Sa sandaling ito, narinig ko ang boses ni Meng Jiang. Ate Anwan, Fang Yuan, ilang beses ka na niyang inalok. Gaano ka ba ka-interesado sa kanya? Ang boses ni Su Anwan ay sobrang lamig, 0. Mas lalong lumakas ang tawanan ng mga tao. May nagtanong ng may pang-uuyam, Hoy, Fang Yuan, 79 na beses ka nang nagtapat. Pero 0 pa rin ang nakuha mo. Kailangan mo pa bang magsumikap? Kailan mo balak magsimula ng susunod mong pagtatapat? Kaming lahat ay manonood at tutulong sa'yo. Ano, okay ba? Mahigpit kong hinawakan ang mga punit-punit na love letter sa kamay ko. Namutla ang hintuturo ko dahil sa higpit ng pagkakahawak ko. Suminghal ako. Itinaas ko ang mga love letter at nagdeklara ng malakas na parang nagwawagayway ng bandila. CJ. Ang ika-negatibo 100 beses ay sa mismong sentro ng plaza ng eskwelahan, Disyembre 3, 9 ng umaga. Inaanyayahan ko ang lahat ng estudyante na manood. Pagkasabi ko nito, hindi ko na inintindi ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Umiiyak at naggangalit ang ngipin ko. Umalis ako sa lugar. Hindi ako pumasok sa klase ng umagang yon. Umuwi ako at pinuno ang lababo ng tubig. Walang pag-aalinlangan kong ibinaon ang ulo ko sa tubig. Hanggang sa makaramdam ako ng paninikip ng dibdib, saka ako nagpumiglas at huminga ng malalim. Natauhan ako sa pagkahilo. Tiningnan ko ang mapayapang mukha ko sa salamin at pinunit ang mga lumang love letter. Sinunog ko ang mga ito at itinapon sa kanal. Sa katapusan ng linggo, nagpadala ng mensahe ang samahan pagkatapos ng mahabang panahon, nagsasabing magkakaroon ng pagtitipon. Sakto namang ipapasa ko na ang aking aplikasyon sa pagbibitiw, kaya't nagmadali akong pumunta. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Su Anwan na hindi kailanman sumasali sa mga ganitong aktibidad. Hindi ko siya pinansin. Nagkunwaring hindi siya nakita at umupo ako sa isang sulok. Pagpakita ko, agad na nag-umpisa ang mga kaibigan ni Meng Jiang. Jiang, bakit kaya pumayag si Anwan na pumunta?
Siyempre, dahil mahilig si Jiang sa kasiyahan, sino ba ang hindi nakakaalam na nakikinig lang si Xiaohua sa sinasabi ni Jiang? Tinamad akong pansinin ang mga ganitong katusuhan. At kumuha ako ng ilang kahel at binalatan para kainin. Nang magtipon na ang lahat, inanunsyo ng presidente ng samahan na magsisimula na ang laro. Wala akong interes, ngunit pinilit akong sumali, kaya't kinailangan kong piliting maging masigla para maglaro ng nakakainip na larong Truth or Dare. Pagkatapos ng 7 o 8 rounds, sa wakas ay natalo si Suanwan at naghiyawan ang lahat sa tuwa. Wow, nakuha ni Xiaohua ang card na kailangan niyang humalik sa sinuman sa loob ng 3 minuto. Dali, Xiaohua, sino ang pipiliin mong makasama sa parusa? Alam kong hindi niya ako pipiliin. At wala akong pakialam kung sino ang pipiliin niya, kaya't yumuko ako at naglaro ng dice sa aking kamay. Tulad ng inaasahan, pinili ni Suanwan si Meng Jiang. Ngunit nagmungkahi siyang patayin ang lahat ng ilaw sa silid. Madilim sa silid, ang tanging naririnig lang ay ang mga paghinga at ang mga bulungan ng mga miyembro. Pagkatapos ng 3 minuto, binuksan ang mga ilaw at unang umupo si Suanwan. Natigilan si Meng Jiang sa kinatatayuan niya, hindi maganda ang kanyang ekspresyon, at ang kulay ng kanyang labi ay maningning pa rin. Bahagya kong inalis ang tingin ko, at narinig kong sinabi ng presidente ng samahan na magsisimula na ang psikolohikal na laro, at basta na lang ako naghagis ng 3 dice. Sa kasamaang palad, 3-1, ang pinakamababang numero sa lahat. Bilang pagsunod sa taya, bumunot ako ng isang card, at iyon pa rin ang card kanina. Kaagad, ang ekspresyon ng lahat sa silid ay naging masaya, ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa akin, kay Suanwan. At kay Meng Jiang, nagkunwari akong walang nakikita, at basta na lang pinalipad ang spinning wheel ng laro ng pinya. At ang pointer ay tumuro sa junior na babae sa tapat ko. Akala ng lahat ay magpapasiklab ako, kaya't pinigil nila ang kanilang paghinga. Ngunit tumayo ako ng walang pagbabago ng ekspresyon, at lumapit ako sa junior na babae, magandang gabi. Ang junior na babae ay naguguluhan at tatayo na sana. Nang biglang tumayo si Suanwan at sinipa ang upuan, naglalaro na tayo ng matagal. Medyo pagod na ako, oras na para magpahinga. Siya ang nagsalita. Ang ilan sa kanyang mga kasama sa kwarto ay sumang-ayon din, kaya't kinailangan ng presidente ng samahan na ipahayag na pansamantalang ititigil ang parusa at magpapahinga. Ilang babae ang nagsabing nagugutom na, kaya't hinila ng ilang kasama sa kwarto ang mga lalaki para maghanap ng makakain sa labas. Umabot ng 20 minuto ang paglabas na yon. Ayaw nang kumilos ng presidente ng samahan, kaya ipinagpatuloy na lang ang laro. Ibinaba ko ang aking cellphone. Sadyang tumingin pa ako sa paligid at napansing wala na ang mga nakababatang babae. Lahat ng babae, maliban kay Suanwan, ay wala na. Hindi ko na kailangang hulaan kung kagagawan iyon ni Suanwan. Pero ayaw kong magpadala sa gusto niya. Kinuha ko ang 500 mililitrong baso ng alak sa harap ko. Humarap ako sa lahat at ipinaalam na pinipili ko ang kapareha ko para sa laro. Ayon sa panuntunan ng laro, pipiliin kong inumin na lang ang alak para matapos ang parusa. Pagkatapos kong sabihin yon, itinaas ko ang aking ulo. Hindi nagbago ang aking ekspresyon habang iniinom ko ang alak. Hindi inaasahan ni Suanwan na mas gugustuhin ko pang uminom kaysa piliin siya. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Halos mabasag na niya ang basong hawak niya. Dahil kulang na ang kalahati ng tao. Wala nang gaanong saya ang laro kaya natapos na lang ang pagtitipon. Ako'y lasing na lasing. Pagkaalis ng lahat, saka ko lang ibinigay sa presidente ng samahan ang aking aplikasyon para umalis sa grupo. Umaalalay sa pader habang bumababa ng hagdan. Pagdating ko sa bukana ng hagdan, bahagya kong nakita si Meng Jiang na hindi kalayuan. Gusto kong magkunwaring hindi siya nakikita at umiwas. Pero bigla akong hinawakan ni Meng Jiang sa kamay. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos buksan ang ilaw kanina, ano ang ibig sabihin ng tingin mo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kahit hindi ako hinalikan ni Ate Anwan. May dahilan siya para doon. Iyon ay nagpapakita kung gaano siya katotoo sa akin. Halos matawa ako. Alam kong kahit anong sabihin ko ngayon, hindi makikinig si Meng Jiang. Kaya tumango ako. Tama ang lahat ng sinasabi mo. Pagkatapos kong sabihin yon, tatanggalin ko na sana ang kanyang kamay para makaalis. Pero mas hinigpitan pa ni Meng Jiang ang paghawak at patuloy pa rin sa pagsasalita. Ayaw niyang tumigil. Nagtatalo kaming dalawa. Mahina na talaga ang aking mga paa. Sa paghila sa akin, nawalan ako ng kontrol at natumba ako paatras. Gumulong ako pababa sa mataas na hagdanan. Nagulat si Meng Jiang. Hindi siya nakapanindigan kaya gumulong din siya pababa ng hagdan. May narinig na ingay mula sa itaas. Ang ilang estudyanteng hindi pa nakakalayo sa ibaba ay agad bumalik para tingnan. Nakita nilang malubha ang mga sugat ng dalawa. Agad na nagkagulo ang lahat. Sa huli, si Suanwan pa rin ang tumawag ng mga tao. Dinala nila kami sa ospital ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabi ng doktor na may bali sa buto. Kung hindi magagamot agad, maaari itong magdulot ng kapansanan.
Mula nang malaman niyang nasugatan kami, hindi inaalis ni Suan-wan ang kanyang tingin sa akin. Habang tinitingnan ang aking maputlang mukha at mga butil ng pawis, nakaramdam din siya ng sakit sa kanyang puso. Handa na ang operating room. Isa lang ang espesyalista sa ospital na kayang gawin ang operasyon na ito. Kailangan ni Suan-wan na magdesisyon kung sino ang uunahin. Wala sa sariling tumingin siya sa akin, eksakto namang sumalubong sa paningin ko. Ang mga mata kong iyon ay wala na ang dating pagmamahal at init, kundi payapang parang tubig na di umaagos. Ang mga matang iyon ay nagpaguho sa puso ni Suan-wan. Miss, bilisan niyo po magdesisyon. Sino po ang unang operahan? Nakaratay ako sa stretcher, putlang-putla. Bago ako mawala ng malay, narinig kong buong diin na sinabi ni Suan-wan. Si Meng Jiang. Unahin si Meng Jiang. Agad na itinulak ng mga doktor si Meng Jiang papasok sa operating room. Sa sandaling sumara ang pinto, tuluyan na rin akong nawalan ng malay. Nang magising ako ulit, isang araw na ang nakalipas. Pagdilat ko ng mata, ang una kong ginawa ay hipuin ang binti ko. Nang maramdaman kong nandyan pa ang binti ko at may pakiramdam pa, nakahinga ako ng maluwag. Nag-unahan sa pagpatak ang mga luha ng kagalakan sa aking mga mata. Buti na lang at hindi ako naparalisa. Nakarating ang balita sa mga magulang ko at ipinaakyat ako sa E-room sa pinakamataas na palapag. Maingat nila akong inalagaan. Pagkalipas ng 2 oras, nailipat si Meng Jiang sa tapat kong kwarto. Personal siyang inalalayan ni Suan-wan papasok. Para mas madali ang check-up, nakabukas ang mga pinto ng 2 kwarto. Malinaw kong naririnig ang nangyayari sa tapat. Paulit-ulit na sinasabi ni Meng Jiang na masakit. Gumagawa ng iba't ibang paksa si Suan-wan para ilihis ang atensyon niya. Hindi niya nagustuhan ang pagkaing ipinadala ng logistics department, kaya personal siyang umuwi para magluto ng pagkaing hindi mataba. Nababagot siya sa kwarto kaya naghanap siya ng mga bago at nakakatuwang bagay para aliwin siya. Sa loob ng halos 10 araw na pagkakaratay sa ospital, napakalapit nilang dalawa na naging usap-usapan na ito ng mga nurse. Pinag-uusapan nila kung magkakaroon na ba ng manugang ang presidente ng ospital. Tahimik lang akong nakikinig, hindi ako tumututol. Pero malinaw sa isip ko na ang lahat ng ginagawa ni Suan-wan ay para ipakita sa akin. Dahil ang pinto ng kwartong ito ay isinara ko ng daan-daang beses. Sa tuwing isasara ko, may darating na nurse para mag-ikot. 100% ang probabilidad na bubuksan ang pinto. Hindi siguro nagkataon lang. Nang araw ng paglabas ko sa ospital, nakasalubong ko ulit sila sa underground parking. Pagkakita sa akin, agad na inalalayan ni Suan-wan si Meng Jiang na nakaupo sa wheelchair papasok sa kotse. Nakasilip si Meng Jiang sa bintana, nagpanggap na nakangiti. Fang Yuan, balita ko nakatira ka sa tapat ng bahay ni Anwan. Madalas ba kaming pumupunta sa bahay niyo para maglaro? Ayokong pansinin, hindi ko man lang inangat ang ulo ko. Sumakay agad ako sa kotse. Pagdating ng kotse sa tapat ng apartment, tinanggihan ko ang tulong ng mga magulang ko at mag-isang umuwi, naglalakad gamit ang tungkod. Biglang sumakay si Suan-wan sa elevator na papunta kay Meng Jiang sa ground floor mula sa basement. Nagkatitigan kami, walang umiinik. Huminto ang elevator sa ika-17 palapag. Nag-aatubili si Suan-wan sa may pintuan kaya napilitan akong maglakad ng ilang hakbang gamit ang saklay. Mabagal ako maglakad pero mas mabagal ang taong nasa likod ko. Ramdam ko ang tingin niya. Nakatitig siya sa akin. Nang makarating ako sa pinto, susubukan ko sanang ipasok ang password. Biglang nahulog ang saklay ko. Napasandal na lang ako sa pader at dahan-dahang umupo. Nang hawakan ko ang saklay, biglang may lumamlam sa paningin ko. Lumuhod din si Suan-wan. Siguro balak niya akong tulungang pulutin ito. Pero nang magtama ang paningin namin, binawi niya ang kamay niya at itinali ang sintas ng sapatos niya. Pinulot ko ulit ang saklay at dahan-dahang tumayo, saka pumasok sa kwarto. Matagal akong nagpahinga sa bahay. Mabilis na dumating ang finals kahit malapit na akong umalis ng bansa. Kaya kong maglakad kahit hirap kaya hindi ako nag-apply para hindi kumuha ng exam, sumali ako sa pagsusulit. Napakaraming hagdan sa classroom. Dahil hindi pa magaling ang binti ko, umupo ako sa unang hilera sa gitna. Maya-maya, dumating si Suan-wan na inaalalayan si Meng Jiang. Pagkakita niya sa akin, agad na naglambing si Meng Jiang at sinabing masakit ang binti niya at gusto niyang umupo sa unang hilera. Inalalayan siya ni Suan-wan sa tabi ko. Tapos umupo siya sa pwesto malapit sa dingding. Mabilis na nagsimula ang pagsusulit. Nakita ni Meng Jiang na naglalakad ang guro. Sa huling sandali na pagtingala, itinapon niya sa mesa ko, na nasa kabilang pasilyo, ang papel na inihanda niya. Natigilan ako sa paghawak ng ballpen. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, sinigawan ako ng gurong napalingon. Magaling ako sa paningin kaya paulit-ulit kong sinasabi na okay lang na bumagsak sa exam, pero dapat maging maayos ang pag-ugali. Bawal mandaya. Alam mo na ngang bawal, ginawa mo pa rin, Fang Yuan. Kinansela ang resulta. Doon ko lang nalaman kung ano ang binabalak ni Meng Jiang. Ayokong maging biktima kaya tumayo agad ako at sinabing gusto kong i-check ang sisi.
Hindi naman sinasadya, nag-brownout daw sa building noong nakaraang linggo kaya hindi agad nabuksan ang sisi. Hindi ko matanggap ang pambabara ni Meng Jiang. Nakaupo lang si Su Anwan sa tabi ni Meng Jiang. Nakita niya ang lahat. Ayaw ng guro na may mapagbintangan kaya pinatawag niya si Su Anwan. Ang teaching building ng Qingda ay pinondohan ng pamilya Su. Hindi kailangang magpasikat si Su Anwan sa kahit sino. Mapanindigan siya at matuwid. Ang kanyang mga salita ay may malaking otoridad sa mga guro at estudyante. Pagkatapos marinig ang buong pangyayari, tiningnan ako ni Su Anwan. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahinahon, hindi si Meng Jiang ang nandaya. Pagkasabi nito, halos agad akong pinatay nito. Naniwala agad sa kanya si Teacher Zhao at malamig akong tiningnan. Fang Yuan, may ipagtatanggol ka pa ba? Hindi mo pa inaamin na nangopya ka at naninira ka pa ng iyong kaklase. Napakatigas ng ulo mo. Baka pati ang mga nakaraang marka mo ay kinopya mo rin. Ano man ang mangyari sa pagkakataong ito, ire-report ko ito. Ipapaalam ito sa buong paaralan. Nakatayo lang ako at parang nabagsakan ng yelo. Akala ko ipaglalaban ni Su Anwan ang prinsipyo, kaya binanggit ko ang kanyang pangalan, ngunit tinulungan pa pala niya si Meng Jiang na magsinungaling. Sa ngayon, kahit gaano karami ang paliwanag ko, wala nang saysay. Pilit kong nilunok ang aking mga luha at tiningnan ng malalim si Su Anwan. Umalis ako ng walang imik. Nang makita ang aking namumulang mga mata, biglang nataranta si Su Anwan. Hindi sinasadyang hinabol niya ako at hinarang sa aking harapan. Fang Yuan, alam kong mali ang ginawa ni Jiang. Pero mahiyain siya. Ayokong pag-usapan siya ng ibang tao. Hindi man lang siya humingi ng tawad. Abot-abot ang kanyang pagpapaliwanag para kay Meng Jiang. Nagsimula akong magduda kung ang mga litratong nakita ko noong araw na iyon ay panaginip lamang. Ngumisi ako sa kanya at nanginginig ang aking boses. Kaya ito ang regalo mo sa akin dahil tinulungan mo siyang siraan ako. Hindi niya kayang mapahiya pero kaya ko. Akala mo ba dahil nagtapat ako sa iyo ng 99 na beses? Kasing kapal na ng pader ng lungsod ang aking mukha at sapat na akong malakas para hindi matakot sa anumang chismis. Nang makita ang aking ganitong itsura, kumirot ang kaliwang talukap ng mata ni Su Anwan at hinawakan niya agad ang aking kamay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Isang pagsusulit lang naman iyon. Makukuha mo pa rin ang mga credits. Sa susunod, maghahanap ako ng paraan. Para mabawi ang pagkapahiya mo ngayon. Mabawi? Hindi mo naman ako gusto. Paano mo babawiin? Ang aking mapanuya na tono ay nagpagulat kay Su Anwan. Halos masabi na niya ang totoo. Sinong nagsabing hindi kita gusto eh? Pagkasabi niya, napagtanto niyang may mali at agad na tumigil. Magtiwala ka sa akin. Sa susunod na pagtatapat ko, babawi ako sa'yo. Hindi na lang ba dapat linawin ni Su Anwan ang resulta ng kanyang pagpayag sa akin? Dati, hindi siya nagpapakita ng ganito karaming kahinaan. Ngayon, dahil lang sa sobrang pagmamadali, nawalan na ako ng pag-asa. Inalis ko ang kanyang kamay at yumuko. Kung gayon, pag-isipan mo ng mabuti. Hintayin mo ang huling araw. Nang makita akong binawi ang aking kamay, natigilan si Su Anwan. Bahagyang lumambot ang tono. Sige, 3 araw na lang. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. 3 araw bago umalis, naibenta ang gamit na nakabitin ng halos kalahating buwan. Dumating si Ate Zong para ihatid ang kontrata. Agad ko itong pinirmahan. Lilipat ako pagkatapos ng 3 araw. Sa mga araw na ito, liligpitin ko ang mga gamit sa bahay. Sa oras na yon, makakalipat na ang bagong titira. Nagpatuloy sa pag-uusisa si Ate Zong. Inihatid ko siya sa elevator. Pagbukas ng pinto, lumabas si Su Anwan na may dalang 2 supot. Tinitigan niya si Ate Zong ng matagal at magalang na bumati, magandang araw po, ate. Nagulat na tumugon si Ate Zong. Pagkababa ng elevator, lalakad na sana ako paalis. Biglang tinawag ako ni Su Anwan at iniabot ang isang supot. Nagkataong napadaan. Sumobra ang nabili ko at hindi ko maubos. Kung gusto mo, kumuha ka ng makakain. Sinulyapan ko. Ito ang paborito kong gufyu. Ang tindahan na ito ay nasa Chenggong. Ang pagpunta at pagbalik ay aabot ng mahigit 2 oras. Kailangan pang pumila ng 1 oras para makabili. Sadyang bumili siya ng paborito kong merienda at naghanap ng dahilan para ihatid ito. Gusto lang niyang humingi ng tawad para sa nangyari kahapon. Pero hindi ko na kailangan. Wala akong sinabi at tinanggap ko ito. Pagka-uwi ko, basta ko na lang itinapon. Ang supot ng gufu ay lumipad sa ere. Tumpak na nahulog sa basurahan. 2 araw bago umalis, pumunta ako sa printing shop. Gumastos ako ng ilang libong yuan para mag-imprenta ng 10,000 card na laki ng business card. Bumalik ako sa dormitoryo. Inatasan ko ang ilang roommate. Sa ika-3, akyat sa tuktok ng comprehensive building at ikakalat ang mga card sa plaza. Alam ng mga roommate ang mga nangyari kamakailan. Nang marinig nilang ayaw kong sumuko, pinayuhan nila ako. Fang Yuan, baka naman pwede nang itigil. Ganyan na ang ginawa sa iyo ni Su Anwan, bakit mo papahihirapan ang sarili mo? Na, sobra na talaga ang ginawa niya. Sinayang niya ang pagmamahal mo.
Kahit na nakapag-move on na ako, nakaramdam pa rin ako ng init sa puso nang marinig ko ang pag-aalala ng mga kaibigan ko. Umiling ako, huwag kayong mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Tulungan niyo na lang akong ikalat ito. Nagpakuha na ako ng cleaning company para maglinis pagkatapos. Wala rin akong balak umamin. Ang gusto ko talagang gawin ay magpaalam. Nagulat ang ilang lalaki nang marinig ito. Nagtinginan sila at hindi nila alam kung ano ang binabalak ko. Pagkatapos kong magpasalamat, tumalikod ako at umalis. Pinanood ako ng mga roommate ko habang papalayo. Unti-unting lumayo, binuksan ang kahon at kumuha ng isang card. Isang pangungusap lang ang nakasulat, hindi na magigising si Fang Yuan magpakailanman. Suan Wan. Isang araw bago umalis. Pagkatapos kong ayusin ang lahat ng papeles sa paaralan, umuwi ako para mag-impake. Kalahating taon pa lang ako nakatira dito. Hindi gaanong karami ang gamit pero karamihan ay may kinalaman kay Suan Wan. Kumuha ako ng ilang kahon. Itinapon ko ang lahat ng ito. Ang likod ni Suan Wan, na sinusundan ko sa loob ng kalahating buwan, ay naging gusot na sinulid na pinulot ko. Ang seramikong binili ko sa halagang mahigit 10,000 na pinaghirapan kong kunan ng litrato, ay nabasag na ngayon. Bawat liham ng pag-ibig na isinulat ko sa kanya, itinapon ko sa shredder. Sa sandaling itinapon ko ang kahon sa basurahan. Lahat ng tungkol sa amin ni Suan Wan ay magiging nakaraan na. Sa huli, 2 set ng damit na lang ang natira sa bahay. Ang suot niyang shirt at maluwag na itim na jeans noong unang kaming nagkita. Sinindihan ko ang pusporo at sinunog ang mga ito. Umakyat ang usok. Hindi nagtagal, abo na lang ang natira sa lupa. Tumayo ako. Paglingon ko, nakita ko si Suan Wan sa di kalayuan, nakatingin sa akin ng may pagtataka. Anong ginagawa mo? Nagtatapon ng ilang bagay na hindi na kailangan, mahina kong sabi at umakyat sa itaas. Umalis ako ng madaling araw. Nagising ako dahil sa ingay sa tapat. Antok pa ako nang dumilat at kinuha ang cellphone para tingnan ang oras. Nakita ko ang mga mensaheng sunod-sunod na lumalabas sa notification bar. Matagal ko bago napansin na ang lahat ng mensahe ay galing sa isang group chat na may 20 miyembro. 1 taon na ang nakalipas para malaman ang mga gusto ni Suan Wan. Palihim akong pumasok dito at nakalimutan kong umalis. Hindi rin alam ni Suan Wan na naroon ako. At nag-uusat sila ng maaga. Ang mga kaibigan nito ni Suan Wan sa dormitoryo. Anwan, ang aga mong nagising, hindi ka ba nakatulog dahil sa excitement? Siyempre naman. Simula kagabi pa sila nag-uusap. Totoo bang papayag ka na sa pagtatapat ni Fang Yuan? Nang makarating ako dito, tumigil ako. Bihira kong makitang nag-type si Suan Wan ng mahabang mensahe. Hindi ako papayag. Pareho kaming may gusto sa isa't isa. Natural lang na maging kami. Huwag na kayong magtanong ng mga walang kwenta. Tulungan niyo akong pumili kung ano ang isusuot ko ngayon. Ito ba? O ito? Nang makita ang kanyang pinadalang litrato ng 12 ng damit, agad na nagkagulo ang grupo. Grabe, ang dami mong ginawa. Ikaw pa ba yang hindi nagkakagusto sa lalaki? Matandang Su, ngayon ko lang nakita na interesado ka ng ganito. Gusto mo ba talaga si Fang Yuan? Sa gitna ng paghanga, isang pangungusap lang ang sinagot ni Suan Wan, gustong-gusto. Buong buhay ko, siya lang ang gusto ko. Nang makita ko ang mga salitang ito, hindi ko napigilang mapatawa. Sumandal ako sa ulunan, tinitingnan ang papalaking liwanag sa labas ng bintana. Maraming alaala ang sumagi sa isip ko. Nang makita ko ang salitang gusto, nakaramdam ako ng kakaibang pagkabaliw at pagpapatawa na katulad ng mga wakas ni Henry. Gusto niya ako kaya tinanggihan niya ako sa 99 na pagtatangka kong manligaw. Ginawa niya akong katatawanan sa mata ng maraming tao. Gusto niya ako. Kaya hindi niya ako pinapansin at sinasadya pang makipaglapit sa ibang lalaki para sirain ang loob ko. Gusto niya ako. Kaya binaliktad niya ang katotohanan, siniraan, at tinapakan ang aking katapatan. Kung ito ang paraan niya ng paggusto, hindi ko kaya. Bumibilis ang daloy ng mga mensahe sa group chat sa WeChat. Ilang babaeng estudyante na nakatira sa school ang nagpadala ng ilang litrato mula sa lugar. 7:00 pa lang ng umaga. Marami ng tao sa field. Mga estudyante at hindi estudyante. Pati guro at estudyante ay naroon. May nagtitinda pa nga ng tubig, mani, at inihaw na sausage. Maraming tao ang dumating para panoorin ang ika-negatibo 100 pagtatangka ni Fang Yuan na manligaw kay Anwan. Bilisan mo, baka magsimula na ang panliligaw at hindi ka makasingit, ikaw pa naman ang bidang babae. Talagang likas sa tao ang pagiging usisero. Aalis na sana ako nang makita ko ang mensahe ni Suan Wan. Kadarating ko lang, papunta na ako. Ikaw? Papunta na rin ako pero para umalis. Gusto kong makita ang reaksyon ni Suan Wan sa field kapag nakita niyang nagkalat ang mga card pagkatapos itapon. At kung ano ang magiging pakiramdam niya kapag nalaman niyang aalis ako ng bansa. Sayang lang at hindi ko na makikita. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa lahat ng bagay tungkol kay Suan Wan. Dahan-dahan akong bumangon at nagbihis. Pagkatapos ay naghilamos ako sa banyo. Nang matapos ang lahat, saka ko kinuha ang gatas at tinapay sa microwave.
Habang kumakain, inaayos ko ang huling gamit ko. Pagkatapos kong ayusin ang gamit, walang laman ang buong bahay. Lumingon ako at tiningnan ang walang laman na kwarto, pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone. Binlock ko ang lahat ng numero at account na may kinalaman kay Suan-Wan. Nakaramdam ako ng gaan na hindi ko pa nararamdaman. Hinihila ang maleta, tumalikod ako at umalis, sinalubong ang isang maganda at bagong buhay. Bumababa na ang 5 minuto bago mag-alas 9, siksikan at punong-puno ng tao ang plaza. Dumating na rin ang mga security guard para magpanatili ng kaayusan, pinapanood ng ilang kaibigan kong photographer ang masayang tanawin sa ibaba. Sa excited na tono, sinabi ng leader ng dormitoryo, ang dami nila, malalaman ng buong universidad ang tungkol dito mamaya. Mas mabuti yon para pag umalis si Fang Yuan, walang magsismis tungkol sa kanya. Nag-uusap ang ilan, at sa ganap na alas 8:59, natanggap ng leader ang mensahe na ligtas akong. Nakarating sa airport, agad siyang nagtaas ng manggas at sumigaw, dumating na si Fang Yuan. Bilisan ang trabaho, mga nagre-record at nagpipicture, magsipag kayo. Siguraduhin bago siya sumakay sa eroplano. Makita niya ang magandang tanawin na ito. Pagkasabi niya nito, tumunog ang alarm ng alas 9. Itinulak ng 2 lalaki ang mga nakasalansan na card sa bintana, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Agad, parang nyebe na nagliliparan at umiikot pababa mula sa rooftop ng 16 na palapag ang mga puting card. May sumigaw sa plaza, umuulan ng nyebe, lahat ay tumingala. Nang malapit nang bumagsak ang mga card, nagunahan ang mga tao sa ibaba na abutin ito. Talagang pinaghirapan ni Fang Yuan ito. Hindi mo ba nakikita ang kasikatan ni Anwan? Kung hindi gagawa ng ganitong kaguluhan, paano siya magdedeklara ng pagmamay-ari at tatakot sa mga karibal? Nga, pero ano kaya ang nakasulat sa mga papel na ito? Maganda magsulat ng love letter si Fang Yuan dati. Hindi kaya 1,000 handwritten love letter ito? Huwag kang magsasalita ng ganyan sa pasensya at determinasyon niya. Posible talaga iyon. Kukuha ako ng isa para pahalagahan. Sa pagdinig sa mga inggit na boses ng kanyang mga kaibigan. Puspos ng pag-asa ang puso ni Suan-Wan. Inabot niya ang isang card at nakangiting ibinaliktad ito. Pagkakita sa mga letra sa ibabaw nito, agad na nanigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Lumapit ang isang kaibigan para sana tuksuhin siya. Nang makita ang nakasulat sa papel, nanlaki ang kanilang mga mata at nagsimulang magsalita ng pabigla-bigla. Hindi ito posible, dapat ay may mali. Inaaliw nila siya habang pinupulot ang mga card sa lupa. At binibigay kay Suan-Wan para tingnan. Ang mga card sa kanyang kamay ay parehong-pareho pa rin na mga printado. Hindi na kailanman magkakagusto si Fang Yuan kay Suan-Wan. Ganap na nagpanik ang lahat at dali-daling kumuha ng ilang card mula sa mga nanonood sa tabi. Lalong lumalim ang pagkabigla sa kanilang mga puso pagkakita sa mga nakasulat dito. Paano nangyari ito? Hindi ba dapat pagtatapat ito? Anong klaseng bagay ang nakasulat dito? Mayroon bang nananabotahe? Ang mga nanonood sa gilid ay nakatanggap na ng kopya at malakas na sumisigaw. Ay nako, hindi na magugustuhan ni Fang Yuan si Suan-Wan. Hindi pala ito panliligaw. Grabe, niloko niya tayong lahat para lang linawin ito. Sobrang pagsisikap para mag-promote. Ngayon alam na ng buong eskwelahan. Ang galing! Wala na si Fang Yuan, wala nang mangungulit at tatawanan tayo. Ang itsura ni Suan-Wan. Sa gitna ng mga panunuya, unti-unting nawawala ng kulay ang kanyang mukha. Parang may bumara sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Blanko ang kanyang isip. Mahigpit lang siyang nakakapit sa mga papel. Direktang namumuti ang kanyang kamay. Mabilis ang paggalaw ng kanyang dibdib. Tumingala siya sa rooftop kung saan naglalaglagan pa rin ang mga papel. Punong-puno ng gulat at takot ang kanyang mga mata. Libu-libong tao sa plaza ang nagtataas ng paa para makita ang kanyang reaksyon. Hindi niya binigo ang lahat. Binitawan niya ang mga hawak niya at mabilis na naglakad papasok sa gusali. Sumunod naman ang mga nanonood. Matapos itapon ang huling tumpok ng papel, handa nang mag-impake ang presidente ng organisasyon. Pero pagdating niya sa pinto, narinig niya ang malakas na ingay galing sa baba. Hindi rin umaakyat ang elevator, kaya naghanda siyang bumaba sa hagdan. Pagdating niya sa 15 palapag, nakasalubong niya si Suan-Wan. Kasama niya ang ilang kaibigan at tumatakbo sila paakyat. Pagkakita kay presidente, hinarang nila ang daanan. Pagkalipas ng ilang segundo, dumagsa rin ang mga nanonood. Sa harap ng mga galit na babae, kalmado lang ang presidente. Hindi ba't ito ang ating pinakamamahal na katatawanan? Hindi ba't sinasabi mong hindi mo gusto si Fang Yuan? Bakit ka nakikisali sa walang kwentang gulo na ito? Nang marinig ang mapanuyang boses, kinuyom ni Suan-Wan ang kanyang kamao. Biglang sumama ang kanyang itsura. Ginawa niyo ito nang hindi nagpapaalam sa akin. Nang marinig ang hindi nagpapaalam. Tuwang-tuwa ang 3 lalaki. Hindi namin kaya. Si Fang Yuan ang nagbayad para ipaprint ito at pinaghirapan niyang dalhin sa eskwelahan. Kami ay mga tagahakot lang. Nang marinig na gawa ito ni Fang Yuan, nagbulungan ang mga estudyante sa baba.
Hindi ba't hindi gusto ni Suan si Fang Yuan? Bakit hindi pa rin siya nakontento kahit sumuko na ito? Wala kang alam. Sa mundo ng nobela, tinatawag itong pagkatapos mahulog ang isang mataas na uri na babae, hahabulin ng lalaki at magsisisi. Kung magsisisi siya ngayon, dapat lang na mapahiya siya. Nasaan siya noong unang 79 na beses? Ang mga haka-hakang ito ay parang mga patalim na tumutusok sa puso ni Suan. Matagal na siyang pinapansin, at sa loob ng 2 taon na yon, akala niya kilalang kilala na niya ako. Kaya niyang kontrolin ang mga iniisip at kilos ko ng madali, at gaya ng inaasahan niya, ang unang 79 na beses ay natapos ng maayos. Akala niya matatapos ang lahat sa ika-100 pagkakataon, at makakabuo kami ng isang ganap na bilog. Pero, noong panahong kampante na siya, sa paraang ipinaalam ko sa lahat. Binigay ko sa kanya ang isang mapaminsalang dago. Hindi na niya kayang magpanggap na malamig at walang pakialam gaya ng dati. Sa araw na yon, ang tibok ng puso niya ay tumigil ng ilang segundo. Lumipad. Ano ang ibig sabihin nito? Bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Itinulak niya ang mga lalaking nakaharang sa kanyang daan at tumakbo sa rooftop. Walang tao sa rooftop. Puno ng tao ang pasilyo at elevator. Imposibleng makababa ako. Hindi pumunta si Fang Yuan sa eskwelahan para gumawa ng gulo ngayon. Nang mapagtanto ito ni Suan, ang mga alaala sa kanyang isipan ay bumalik ng mabilis. Hinawakan niya ang hawakan ng hagdan, ang kanyang boses ay nagmamadali at may halong kaba. Nasaan siya? Tiningnan siya ng presidente ng club na may mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Walang tao sa rooftop. Puno ng tao ang pasilyo at elevator. Imposibleng makababa ako. Hindi pumunta si Fang Yuan sa eskwelahan para gumawa ng gulo ngayon. Nang mapagtanto ito ni Suan, ang mga alaala sa kanyang isipan ay bumalik ng mabilis. Nakapunta ako sa eskwelahan ng 8:00 Umalis ako ng 8:00, pinili ko ang damit ko ng 7:00. Mula sa puntong ito, bumalik ang kanyang alaala hanggang kagabi nang huli niya akong nakita sa ibaba. Sa wakas, napagtanto niya ang problema. Pinlano ko ang lahat ng ito. Dapat ay umalis na ako ng maaga para maghanda. Pero mula kagabi, walang ingay na nanggaling sa kabilang pintuan. Kaya naman, umalis ako pagkatapos niya o hindi ko balak na personal na pumunta sa eskwelahan. Gumugol ako ng maraming oras para maghiganti sa kanya, pero hindi ko personal na sasaksihan ang lahat ng ito. Bakit kaya? Hindi maintindihan ni Suan. Tinakpan niya ang kanyang mabilis na tumitibok na dibdib. Bigla niyang naramdaman na may isang bagay sa kanyang katawan na mabilis na nawawala. Natakot siya at walang nagawa para pigilan ito. Ang mga security guard ay naglabasan lahat. Sa wakas, nawala ang mga taong nakaharang sa gusali. Si Suan ay sinamahan ng ilang kaibigan. Pababa. Nakita niya agad ang 7 o 8 janitor. Tinitignan niya ang mga papel sa sahig habang nililinis. Nawala ang kanyang isip at yumuko para damputin ang isa. Nadumihan na ito. Tila nawawala na sa kanyang kontrol ang sitwasyon, patungo sa direksyon na hindi niya inaasahan. Ang pagkabigla sa mabilis na pag-alis, at ang kinatatakutan ng mas mabigat na dagok na naghihintay sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ng kanyang mga kaibigan ang ganoong ekspresyon sa kanyang mukha, at nag-isip sila ng paraan upang aliwin siya. Huwag kang mag-alala, Anwan. Siguradong nagagalit pa rin si Fang Yuan dahil sa nangyari noong nakaraan. Magpaliwanag ka sa kanya ng mabuti kapag umuwi ka, sabihin mo lahat ng tinatago mo sa puso mo. Gustong-gusto ka niya, siguradong mapapatawad ka niya. Tama. 2 taon kanyang hinabol, 79 na beses kang nabasted. Siguradong nagpapakute lang siya ngayon. Konting lambing lang, okay na yan. Kahit na nag-iisip ang lahat ng positibo, sinasabi ng kanyang kutob kay Suan na. Iba ang pagkakataong ito sa mga nakaraan. Hindi niya mapigilan ang kanyang kaba. Ayaw rin niyang makinig sa kanilang ingay sa kanyang tainga, kaya sa inis, nagmaneho siya pauwi sa kanyang apartment. Gusto kong magtanong sa kanya para maliwanagan. 10:30 na i-park niya ang kanyang sasakyan. Pagkarating niya sa gate ng subdivision, nakita niyang nililinis ng janitor ang basurahan, bigla niyang naalala ang nakita niya kahapon. Nakaluhod siya sa lupa at may sinusunog. Noon pa man, naramdaman na niyang may mali sa kanya, pero hindi niya nagawang tanungin. Ngayon gusto niyang alamin kung ano talaga ang nangyayari sa kanya, ngunit nakapaglagay na ng bagong basurahan ang janitor at umalis na. Kinuha na lang ni Suan ang papel at umakyat sa kanyang apartment. Pagbukas ng elevator, hinarang siya ng ilang malalaking kahon sa kanyang pintuan. Nakita siya ng isang lalaki sa gilid at humingi agad ng tawad habang tinatanggal ang mga bagahe. Hinala niya na ito ay mula sa bagong lipat na kapitbahay. Naalala niya na hindi pa gumagaling ang kanyang sugat sa binti, kaya naisipan niyang magkunwaring. Mag-ingat ako sa paglabas para makausap ako. Pagdating niya sa harap ng kanyang pintuan, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto sa tapat. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Ang ginawa ko kanina ay hindi ko namalayang. Ikinunot ang aking noo.
Akmang itutulak ko ang pinto nang biglang may narinig akong lalaki sa likod ko. Nakaupo ka ba sa tapat? Hello, ako ang bagong lipat na residente ng 170,005. Magtulungan tayo. Pagkarinig sa numerong ito, tumingin si Suan sa numero sa pinto. Sa sumunod na segundo, parang estatwa siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Lumapit ang lalaki habang tinutulak ang kanyang maleta at masiglang nagpakilala, ngunit walang narinig si Suan. Walang emosyong lumingon siya, titig na titig sa kanya, itinuturo ang numero ng pintuan 170,005 sa kaliwa. Bagong tagapag-alaga. Nasaan ang dating tagapag-alaga? Pinupunasan ng lalaki ang pawis sa kanyang mukha, puno ng saya ang mga mata. Sabi ng ahente, umalis na siya kaninang umaga. Kilala mo ba siya? Pwede mo bang ibigay sa amin ang contact details niya? Parang nagmamadali siyang umalis. Napakamura ng renta ng apartment na ito, para akong magnanakaw, gusto ko pa naman siyang pasalamatan. Sa ilang maikling salita, biglang naghang ang utak ni Suan, natigilan ng matagal bago biglang natauhan. Tumagilid siya at itinulak ang bahagyang nakabukas na pinto, walang laman ang silid, maliban sa mga karaniwang gamit. Walang kahit isang personal na gamit, malinis na parang bagong bahay, hindi napansin ng lalaki. Unti-unting namumutla ang mukha ni Suan, pilit pa ring bumingiti, malinis. Sabi ng ahente, inayos ng lalaki ang lugar sa loob ng 3 araw, dahil hindi madaling ilipat ang gamit. Marami ring nawala, hindi alam ni Suan kung paano siya nakauwi. Nang matauhan siya, natuklasan niyang nakahandusay siya sa may pintuan, manhid na ang kanyang mga binti. Parang inahon sa tubig si Suan, basang-basa ang buong katawan. Dumikit sa kanya ang damit na basa ng pawis, napakalamig, kaya hindi niya mapigilang manginig. Kinuha ni Suan ang kanyang cellphone, hinanap ang WeChat ko, nanginginig na nagtipa ng ilang salita. Bakit ka umalis? Pagkapindot sa send button, lumitaw ang isang maliit na pulang tuldok sa screen. At 2 linya ng babala na hindi kami magkaibigan, ang pula ay tumusok sa mga mata ni Suan, kitang-kita ang gulat. Pagkatapos ay parang ayaw niyang maniwala, nagpadala pa siya ng ilang mensahe, at sunod-sunod na lumabas ang mga abiso. Habang nakatingin sa screen ng cellphone, parang sinasakal si Suan, halos hindi na siya makahinga. Diniinan ni Suan ang kanyang leg, mabilis na namula ang kanyang mukha, nang halos hindi na siya makahinga. Tumulog ang telepono, sa kanya binitiwan ang cellphone, at narinig niya ang taranta, at naguguluhang sigaw ng kanyang kasama sa kwarto. Anwan, may masamang nangyari, si Fang Yuan, Shani. Pumunta siya sa Italy. Nakita namin ni Monkey sa bulletin board, nakita namin ang pangalan niya sa listahan ng mga exchange student. Ang mga salitang ito ay parang kidlat, nagdulot ng napakalaking alon sa puso ni Suan, gusto niyang kumapit sa aparador para tumayo. Pero hindi sumunod ang mga binti ni Suan, bumagsak siya sa lupa, tumama ang kanyang noo sa sulok ng dingding. Umukit ng malalim na sugat, umaagos ang dugo, nahulog ang telepono sa tabi na may maingay na, anong nangyari sa'yo? Ang boses na, pupunta na kami, pero wala ng panahon si Suan para intindihin kung ano ang sinasabi nila. Itinaas niya ang kamay para takpan ang sugat, pakiramdam niya'y may mga langgam na kumakagat sa kanyang utak, ang sakit na nagmumula sa kanyang nerbiyo ay hindi niya matagalan. Siya'y napayuko, naglalabas ng masakit at mahinang boses mula sa kanyang lalamunan, madilim ang kanyang paningin. Bago tuluyang mawala ng malay, ang huling kamalayan ni Suan ay ang linya na nakita niya sa maraming pelikula, na umaalingaw sa kanyang puso. Hindi na kailanman magugustuhan ni Fang Yuan si Suan. Malubha ang sugat ni Suan bagamat nakaligtas. Pero nakatakda pa rin sa intensive care unit. Nang magising siya, napagtanto niya na 3 araw na ang nakalipas. Ilang kaibigan ang nakasandal sa kanyang kama, huminga ng malalim, at nagkwentuhan tungkol sa kanya. Ang mga nangyari sa mga araw na nawalan siya ng malay. Ayon sa impormasyong nakuha, nakarating na raw si Fang Yuan sa Italia. Pero hindi pa raw naaayos ang kanyang mga papeles sa pagpasok doon. Balita raw nang ilabas ang listahan, may nagsumbong sa kanya sa eskwelahan. Nanandaya raw siya sa pagsusulit kamakailan, dapat daw kanselahin ang pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa. Kung kakanselahin ang pagkakataon, malamang babalik siya. Anwan, huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Suan, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Pumunta siya sa Italia. Nandaya sa pagsusulit, kinansela ang pagkakataon. Babalik, hindi pa siya nakakabawi mula sa napakalaking impormasyong ito. May kumatok sa pinto sa labas. Tumakbo ang isang kasama sa kwarto para buksan ang pinto, ang 3 naman ay napatingin. Nakita nila ang kilalang Professor Lucien Zuo na pumasok. Sinulyapan niya ang taong nakahiga sa kama. Ang kanyang otoridad ay nakakatakot tingnan. Ikaw ba si Suan? Balita ko ikaw ang nagpatunay sa pangungopia ni na Fang Yuan at Meng Jiang. Gusto kitang makausap tungkol dito. Nang marinig ito, hindi na rin nagtagal ang kanyang mga kasama sa kwarto, isa-isa silang umalis sa silid habang pinapanood na dahan-dahang isinara ang pinto.
Bahagyang tinaas ni Suan ang kanyang baba. Ako nga. Nang makatanggap ng kumpirmasyon, agad na nagalit si Professor Lu, sadyang tinaasan pa niya ang kanyang boses. Sinabi ni Fang Yuan sa akin na nagbigay ka ng maling testimonya. Napakalaking bagay nito. Paano niya nagawang gumawa ng kasinungalingan? Alam ba niya kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa kanyang kinabukasan? Dahil sa bintang na pangungopya, kakanselahin ang pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa ni Fang Yuan. Para mapigilan ang usap-usapan, ang kolehiyo. Pinag-uusapan pa ring paalisin si Fang Yuan. Kapag nailabas na ang dokumento, dagdag pa sa nangyari kay Fang Yuan. Dahil sa gulo na nagawa mo sa internet, wasak na ang buhay niya dahil sa'yo. Gusto ka ni Fang Yuan? Magmadali kang magpaliwanag sa eskwelahan para malinawan ang katotohanan. Kundi, hindi lang si Fang Yuan, pati ako at ang buong departamento ng disenyo ay masisira dahil sa isang kasinungalingan mo. Pagkarinig ni Suan sa mga ito, gulo-gulo ang kanyang isipan. Bigla siyang kinabahan. Nagtampo lang siya noon dahil hindi ko siya pinili sa party ng samahan. At nakikipagtalo pa sa akin, siguro nagpanggap lang ako na humingi ng tawad kaya nagsinungaling ako kay Professor Zhao. Hindi niya akalain na magdudulot ito ng napakalaking epekto. Lalo na hindi niya akalain kung ang lahat ay mangyayari katulad ng sinabi ni Professor Lu. Kung ano ang kalalabasan sa huli. Kung sisirain niya talaga ang kinabukasan ko, ayon sa pagkatao ko. Siguro habang buhay ko siyang kamumuhian. Magkaaway ang magkasintahan, hindi ito matanggap ni Suan. Hindi niya alintana ang sugat sa noo, nagpumiglas siyang tumayo para sabihin ang katotohanan kay Professor Lu sa eskwelahan. Pagkalabas nilang dalawa, hinarang sila ng mga doktor. Ayaw siyang paalisin ng mga doktor. Pilit siyang kinukumbinsi, pero wala siyang pinakinggan hanggang nakabalik na siya sa eskwelahan. Nakontak na ni Professor Lu ang tagapamahala ng Departamento ng Disenyo. Sa harap ng diyan ng Departamento ng Disenyo. At ni Professor Zhao, itinuro ni Suan si Meng Jiang na nagnakaw ng ideya. Hindi akalain ni Meng Jiang na bigla siyang magsisisi. Bigla siyang kinabahan. Umiyak siya na hindi raw siya yon. Hindi rin akalain ni Professor Zhao na babawiin niya ang kanyang sinabi. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala. Tumingin ng malamig si Suan kay Meng Jiang na nagdadahilan pa rin. Binuksan niya ang kanyang cellphone at naglabas ng litrato. Ito ang sulat na sinulat mismo ni Meng Jiang sa akin noon. Maya-maya dadalhin ng pamilya ko ang mga piyesa. Maaari ninyong ihambing ang sulat sa papel at sa sulat ni Meng Jiang. Biglang nabaluktot ang mukha ni Meng Jiang, ilang beses siyang natalisod. Dahil sa seryosong tingin ng mga leader, nanginginig siya. Umiyak siya ng todo. Anwan. Ako ito si Jiang. Nakalimutan mo na ba na magkasama tayong lumaki? Tapos na ang bagay na ito. Bakit kailangan mo pang magsalita? Tiningnan ni Suan ang mga ebidensya na nagpapatunay na nagkasala siya at nandidiri siya. Hindi kita nagustuhan kahit kailan. Nag-arte lang ako noon. Ayoko nang umarte ngayon. Kaya hindi na kita pagtatakpan. Dapat mong panagutan ang ginawa mo. Pagkatapos niyang magsalita, dinala ng pamilya Su ang mga piyesa. Pagkatapos ihambing, ang sulat sa papel ay kay Meng Jiang nga. Nagkaroon agad ng meeting ang Departamento ng Disenyo. Napagdesisyonan nilang ipaalam ito sa buong eskwelahan. Dahil malala ang epekto nito. Si Meng Jiang ay pinatalsik at itinala ang kanyang pangalan sa record. Madilim na nang matapos ang lahat. Lumabas si Suan na nakaalalay sa pader at tinawag si Professor Lu. Alam ba ni Fang Yuan ang mga nangyayari dito sa China, Professor Lu? Hindi pa rin siya gusto ni Yun Lu Weixiao, kahit pa mapaalis na siya, hindi pa rin ba niya malalaman? Nasiraan ka na ba ng ulo para magpaloko ng ganyan? Mas lalong nasasaktan si Suan. Pero gusto pa rin niyang magpaliwanag. Kapag naayos na ang lahat, babalik pa kaya siya? Tumingin ng masama si Professor Lu, mayabang na nagsabi, ang pwestong ito. Isa lang sa buong departamento ng disenyo. Nakuha ni Fang Yuan sa pamamagitan ng kanyang kakayahan at magpapahinga sa Italia sa loob ng 3 taon. Babalik siya na may napakaraming oportunidad. Bakit pa siya babalik? At saka, mayroong katulad mong tao sa Qingda. Hindi siya babalik para hindi na siya masyadong pahirapan. Kung alam ko lang na ikaw pala ang gusto niya. Dapat sinabihan ko na siya noon na maging maingat sa pagpili ng mapapangasawa. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Professor Lu na nagsasabing ligtas na ako habang nagpapaaraw ako sa tabing dagat. Hindi ko alam kung paano napapayag ng guro si Suan na sabihin ang totoo. Hindi ko rin gustong magtanong. Nagpasalamat lang ako sa guro. Nagbilin pa si Professor Lu ng ilang bagay bago pumunta sa pulong. Nasaan ako at umiihip ang hangin sa dagat. Uminom ng katas ng prutas at tamad na sumandal pabalik sa silyang pangbaybayin. 3 araw ang nakalipas. Pumunta ako sa Italia, balak ayusin ang mga papeles para sa pag-aaral. Pero nang beripikahin ng paaralan ang sitwasyon, ipinaalam nila sa akin na may problema sa pwesto at hindi ito maaaring iproseso sa ngayon. Nagtanong ako sa aking kasama sa kwarto at nalaman kong may nagsumbong sa akin ng palihim. Kaya kinausap ko si Professor Lu para ipaliwanag ang sitwasyon at humingi ng tulong.
Kahit na si Professor Lu ay isang kilalang pangalan sa Kingda. Alam ko rin na mahirap itong ipaliwanag. Handa na akong harapin ang bagyo. Simula nang makilala ko si Suan Wan. Ang kakayahan kong harapin ang pressure ay tumaas ng malaki. Ngayon, kahit na harapin ko ang posibilidad na mapatalsik, ayos lang sa akin. Bumili pa nga ako ng tiket sa gabi para magbakasyon sa tabing dagat ng Aegean. Ngayon na ayos na ang problema. Lubusan akong nakapagpahinga. Iniisip ko kung kailan ako babalik para ayusin ang mga papeles. Binubuksan ko ang mga tiket. Nagsulputan ang mga mensahe sa group chat ng dormitoryo. Dumalaw raw si Suan Wan kay Fang Yuan sa dormitoryo at gustong humingi ng tawad. Gusto niya ang iyong contact information. Hindi namin ibinigay. Kahit isang numero ay hindi namin ibinunyad. Hindi mo alam kung gaano siya kapayat ngayon. Nakabalot pa ang ulo niya ng benda. Nabalitaan ko rin na nasa intensive care unit siya noong nakaraang mga araw. Talagang may karma. Dapat ko nang burahin ang mga komentong ito. Bumalik sa isip ko ang tagpo kung saan tinanggihan ko si Suan Wan nang hingin niya ang bago kong numero. Sumilay ang ngiti sa aking labi. Humuhuni, nagpadala ako ng malaking sobre sa grupo online para pasalamatan ang lahat sa tulong. Naresolba na ang problema. Pagbalik ko sa bansa pagkatapos ng 3 taon, ililibre ko kayo at personal na magpapasalamat. Tinanggap ng ilan kong kaibigan sa dorm ang sobre nang walang pag-aalinlangan. Natuwa ako nang makita ang mga emoji ng halik sa screen. Gusto ko pa ring huminto sa lilim ng payong, kung saan naglalaro ang mainit na sikat ng araw, nagbibigay ng kaaya-ayang pakiramdam. Ngayong pagkakataon, naging maayos ang pagkuha ng mga papeles. Tinitigan ko ang dokumentong may selyo at ang ng estudyante sa aking kamay. Ipinakita ko ang aking kasiyahan. Tinanong ako ng staff kung sa dormitoryo ako tutuloy o maghahanap ng sarili kong apartment. Hindi ko matanggap ang dormitoryo ng mga estudyanteng dayuhan na may iba't ibang uri ng tao kaya bago pa man ako pumunta rito, ipinabili ko na sa pamilya ko. Isang maliit na apartment malapit sa universidad. Hihintayin ko na lang dumating ang mga gamit ko mula sa Jilin. Nang makarating ako sa destinasyon, tinitigan ko ang mga hagdan sa harap ko at sinubukan kong buhatin muli ang mabigat na maleta. Napabuntong hininga ako. Nag-iisip ako kung kailangan ko bang gumastos ng pera para maghanap ng tutulong sa akin. Biglang may narinig akong boses ng babae mula sa gilid. Lumingon ako at nakita ko ang isang magandang babae na blonde at may asul na mata. Tinanong niya ako sa Ingles kung kailangan ko ng tulong. Tumango ako agad. Sabay kaming binuhat ng magandang babae ang maleta paakyat ng hagdan. Nagkumustahan kami habang naglalakad at pagdating namin sa pinto ng apartment, nagpakilala kaming dalawa sa isa't isa. Yumuko ako para humingi ng paumanhin sa kanya pero ipinakita niya sa akin ang kanyang namumulang palad at nagbiro. Tinulungan kita. Siguro hindi sapat ang isang salamat. Kung maaari mo ba akong bigyan ng business card mo? Natigilan ako pero agad ding nakabawi. Kinapa ko ang bag ko pero kahit anong hanap ko, hindi ko makita ang business card ko. Humihingi akong paumanhin na sinabi kong pasensya na pero sinabi ng magandang babae na ayos lang. Kumuha siya ng ballpen na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Inilahad niya ang likod ng kanyang kamay sa harap ko. Ang numero mo, pakiusap isulat mo sa kamay ko. Nag-alangan ako ng ilang segundo pero tinanggap ko pa rin ang ballpen at isinulat ko sa kanyang mahaba at makinis na kamay. Ang mahabang numero. Pagkatapos kong lumipat sa bagong apartment ko, abala ako sa loob ng ilang araw. Sa wakas, naayos ko na ang bahay. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng balita. Kumpleto na ang pagpaparehistro ng lahat ng international exchange students. Bukas gaganapin ang welcome assembly sa auditorium. Itinala ko ang oras at maaga akong umalis kinabukasan nitong mga nakaraang araw. Bagamat mayroon akong libreng oras, sa paaralan ako tumatambay, ngunit napakalaki ng paaralan at halos pare-pareho ang arkitektura. Naligaw pa rin ako. Nang malapit na ang oras, balak ko sanang magtanong sa ibang tao. Biglang tumulog ang cellphone ko. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-isip ako ng ilang segundo. Sinagot ko pa rin. Isang pamilyar na boses ang narinig ko, ngunit hindi ko maalala kung sino. Naguguluhan ako nang biglang may pumitik sa balikat ko mula sa likod. Lumingon ako. Nakita ko ang magandang silitang na tumulong sa akin noong mga nakaraang araw na bumabati sa akin, habang nakataas pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Doon ko lang napagtanto na ito ang numero ni Litang. Nagulat ako at nagpakita ng galak sa aking mukha. Nag-appear kaming dalawa. Tinanong ni Litang kung ano ang iniisip ko. Sinabi ko sa kanya ang aking problema. Nang marinig ito ni Litang, agad niyang sinabi na pupunta rin siya at maaari niya akong gabayan. Wala akong duda. Naglakad kaming dalawa sa parang labirint na paaralan, nagtatawanan at nag-uusap. Pagkatapos ng halos 15 minuto, itinuro ni Litang ang gusali sa harap ko at sinabi sa akin na narito na kami. Kinuha ko ang aking cellphone at tinignan. Tunay nga, pareho ito sa arkitektura na ipinadala ng alumni. Agad akong kumaway kay Litang at nagpasalamat.
Ang welcome party ay tumagal ng 2 oras. Paglabas ko, sumasakit na ang likod ko. Nag-iisip ako kung saan ako kakain ng tanghalian. Biglang may sumulpot sa harap ko, binati ako ng isang mahal na alumni at tinanong kung ano ang plano ko para sa tanghalian. Nag-aalala ako tungkol dito. Napansin niya ang aking problema. Ipinakilala sa akin ng alumni ang isang restaurant. Inanyayahan niya akong sumama. Nagpumilit ako at sumunod sa kanya palabas ng paaralan. Pagdating ko sa harap ng restaurant, napagtanto ko na ito ay isang Chinese restaurant. Nagulat ako. Gusto mo ba akong dalhin dito para kumain ng Chinese food? Sanay ka bang kumain nito? Narinig ko na hindi kayo gaanong sanay sa pagkain dito. Gusto kong magkaroon ng masayang karanasan sa pagkain ngayon at gusto ko ring subukan ang Chinese food. Kaya pinili ko ang restaurant na ito. Hindi ko inaasahan na magiging maalalahanin siya. Ayaw ko rin siyang bigwin. Umiti ako at sumagot, sige, dito na tayo. Ako ang magiging host. Ako na ang bahala sa pagkain na ito. Sana magkaroon ka ng magandang karanasan sa Chinese food. Nag-usap kaming dalawa habang pumapasok sa restaurant at naghanap ng upuan. Kinuha ko ang menu. Nakita ko na interesado ang alumni sa mga pagkain. Isa-isa ko itong ipinakilala sa kanya. Pagkatapos ay umorder siya ng 5 ulam. Dahil sa kanyang masigla ngunit magalang na pag-ugali, naging masaya ang pananghalian. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa pagkakaiba ng kultura ng silangan at kanluran, at nagbahagi rin ng mga nakakatuwang pangyayari sa paaralan kamakailan. Mabilis silang nagpalagayang loob. Pagkatapos ng pananghalian, inihatid ako ni Ally Kay pabalik sa aking apartment. Sa paghihiwalay, nagpakita siya ng pag-aatubili at magalang na nag-alok ng imbitasyon. Sa darating na Sabado at Linggo, magkakaroon ba ako ng pagkakataong anyayahan kang uminom ng tsaa sa hapon? Maganda ang panahon sa Sabado at Linggo. Masaya akong pumayag. Nagkwentuhan kami ni Ally Kay sa hardin ng kapihan nang biglang lumipad ang isang grupo ng mga puting kalapati. Isang balahibo ang marahang nahulog sa aking buhok. Nang makita ito ni Ally Kay, nakangiti siyang tumayo para tanggalin ito. Masyadong malapit ang dalawa sa isa't isa. Mula sa malayo, mukha silang napakalapit. Itinaas ko ang aking mga mata na puno ng ngiti. Salamat. Pagkasabi ko nito, sumulyap ang aking mga mata sa kaliwa at nanigas ang aking paningin. Ang babaeng nakatayo sa pintuan na may benda sa kanyang noo at mukhang pagod. Bakit kamukha niya si Suanwan? Hindi pa ako nakakapagmasid ng mabuti nang lumapit ang babae nang may galit. Ibinitin niya ang kanyang mga mata na puno ng dugo, tinitingnan mula sa itaas ang isang mesa ng masasarap na pagkain, at inilipat ang kanyang tingin sa pagitan ng dalawa. Galit na galit. Sino siya? Nang marinig ko ang pamilyar na boses na ito, nakumpirma ko na siya nga si Suanwan. Alam kong hahabulin niya ako sa Italia balang araw. Sa mga mata ni Suanwan, ako ay isang madaling makuha na biktima. Paano niya ako hahayaang makatakas sa kanyang paningin? Matagal na akong naghanda para sa muling pagkikita. Kaya't sa harap ng kanyang masamang ugali, kalmado lang ako. Isang ordinaryong kaibigan. Ano ng problema? Anong klaseng kaibigan? Kasintahan ba? Halos nagngangalit si Suanwan habang nagtatanong. Naglakbay siya ng malayo na may sugat para magpaliwanag at umamin sa akin. Ang habulin ka ay talagang hindi isang bagay na ipinagmamalaki. Ano nang masama kung nakalimutan ko na? Hindi ba dapat ko na itong kalimutan? Bukod sa iyong mukha, wala ka ring masyadong maipagmamalaki. Hindi na kita gusto ko nang magbago ng panlasa. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa iyo? Direkta kong pinutol ang kanyang sinasabi. Nabigla si Suanwan at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Fang Yuan, ano ba ang nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Ayos naman ako nitong mga nakaraang araw. Kumakain ako ng masarap, natutulog ako ng mahimbing. Salamat sa iyo, nagkaroon pa ako ng oras para maglakbay. Ikaw na biglang sumulpot. Ang nagdulot sa akin ng kaunting pagkainis. Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, pakiusap na umalis ka sa kapihang ito. Sa totoo lang, naistorbo mo ang pagkain namin ng magandang dilad. Mas gusto ko pa ang magaan na mukha. Ang inaasahan na ekspresyon sa mukha ni Suanwan ay pumutla. Napagtanto niya na nawala na sa kanya ang kontrol sa lahat. Hinawakan niya ang kamay ko ng may matinding emosyon at nagpaliwanag ng hindi maayos. Dati, mali ang ginawa ko. Hindi ko dapat sinamantala ang iyong katapatan. Paumanhin, Fang Yuan. Patawarin mo ako at bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, maaari ba? Wala akong pinakinggan ni isang salita. Sa halip na panunuya, hindi ko kayang tanggapin ang huwad na paghingi ng tawad. Huwag kang mag-alala, magiging estranghero na tayo mula ngayon. Hindi mo na kailangang mag-alala na kukulitin kita. Labis na kinakabahan si Suanwan, hindi sinasadyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko na nagpakunot sa noo ko. Akala ni Alice na hindi maintindihan ang aming pag-uusap na nagkukumustahan kami bilang magkaibigan. Nang makita niyang may mali, kaagad siyang tumayo para tulungan akong makawala dahil namumula na ang kamay ko. Ang pagkilos na ito ay isang provokasyon kay Suanwan. Nang walang pag-iisip, itinulak niya ang kamay ni Alice.
Natumba si Alice at pagkatapos na mapatatag ang sarili, sinuntok niya si Suan-wan sa mukha. Agad nagkagulo ang dalawa. Ang dating payapa at tahimik na Hardin ay biglang naging magulo. Nabagsak din ang mga tanim na bulaklak sa tabi. Maraming bisita ang natakot na madamay at nagmadaling lumabas. Agad na tumawag ng pulis ang may-ari ng tindahan sa ikalawang palapag. Mabilis na dumating ang mga pulis at inawat ang dalawang nag-aaway na halos magpatayan at dinala sila sa istasyon ng pulisya. Natanggal ang benda sa ulo ni Suan-wan at lumantad ang isang nakakatakot na sugat. Agad na ipinalagay ng pulis na si Alice ang may gawa nito. Mariing nagpaliwanag si Alice. Hindi rin umamin si Suan-wan at sinabing siya ang unang nanakit. Matagal silang nagtalo at halos mabingi na ang mga pulis. Hindi rin niya malaman kung sino ang tama o mali. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan niyang hanapin ang nag-iisang saksi sa lugar. Ginoo, maaari mo bang ilarawan ang sitwasyon sa lugar ng insidente? Maaari ba? Nang marinig ang tanong na ito, sabay na lumingon ang dalawa at nakatutok sa akin ang kanilang sabik na mga mata. Mula nang magsimulang mag-away ang dalawa, lumayo na ako para hindi madamay. Hindi rin ako nagsalita ng kahit isang salita para umawat. Sa ngayon, hindi ko na maiiwasan ito. Walang pag-aalinlangan kong itinaas ang kamay ko at itinuro si Suan-wan. Hindi ako kumurap ni isang beses. Siya ang unang nanulak. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan si Suan-wan, hindi makapaniwalang ituturo ko siya. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Nanginginig ang boses. Itinulak ko lang siya ng bahagya. Siya ang unang nanakit. Fang Yuan, bakit? Nang makarating dito ang mga salita, biglang natigil. May naisip si Suan-wan. Bigla kong naintindihan kung bakit ko nasabi yon, ginagantihan ko siya. Gusto kong maramdaman niya ang mapagbintangan at maparusahan ng walang kasalanan. Nang mapagtanto niya ito, hindi na siya nakapagsalita, pakiramdam niya ay may bumabara sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Hindi naiintindihan ng mga pulis ang Chinese, gusto nilang ipasalin sa akin. Direkta akong umiwas. Kasalo ko si Kakilay sa pagkain nang basta na lang siyang sumugod at nanggulo. Hindi niya pinansin ang ayaw ko at pilit akong isinama, tapos nanulak pa siya ng tao. Kaya sila nag-away. Nawala ang huling pag-asa sa puso ni Suan-wan. Bumuka ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay paos at mahina. Hindi ka na ba papanig sa akin kahit kailan? Sinulyapan ko siya. Ngumisi ako ng malamig. Ako ay isang tapat na tao, papanig lang ako sa katotohanan. Hindi sumuko si Suan-wan at nagtanong ulit, paano kung siya ang unang nanulak sa akin ngayon? Sasabihin mo ba ang katotohanan? Kailangan pa bang itanong yan? Hindi naman tayo magkamag-anak. Close ba tayo? Bata pa si Gagina at mahiyain. Siyempre tutulungan ko siyang pumili ng kaibigan. Iniwan ko siya at umalis nang hindi pinapansin ang kanyang ekspresyon. Dahil sa testimonya at siye. Mabilis na luminaw ang katotohanan. Si Suan-wan ay nakulong dahil sa kaguluhan. Pagkatapos dumating si Gagese. Nagpasalamat ako at humingi ng tawad. Ikinaway niya ang kanyang kamay, hindi niya ininda ang maliit na sugat. Sa halip, sinabi niyang naabala ang aming date at gusto niya akong yayain sa susunod na linggo. Nag-isip ako ng mabuti. Maganda man si Gatiay, pero sa nangyari ngayon, hindi siya sapat na rasyonal at mature. Alam kong hindi titigil si Suan-wan, ayaw ko siyang madamay, lalong ayaw ko nang bumalik sa kulungan. Hinala ko na may gusto siya sa akin, pero sa ngayon ay hindi ako makikipagrelasyon, kaya tinanggihan ko siya. Nagpiyansa si Suan-wan, naglalakad mag-isa sa kalye nang walang patutunguhan, hindi alam kung saan pupunta. Iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, ang kanyang puso ay parang sinusunog ng apoy, napakasakit. Ang pagsisisi ay bumaha sa kanyang puso, nilunod siya. Gusto niyang bumalik sa ika-negatibo, 79 na pagtatapat ko. Para sumagot ng at ipahayag ang kanyang damdamin. Ngunit ang malamig na hangin at ulan sa gabi. Binasag ang kanyang ilusyon. Habang pinagmamasdan ang patuloy na pag-ulan, napagtanto niya na hindi na maibabalik ang lahat. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang sumuko. 2 taon siyang nagkagusto sa akin. 2 taon siyang naghintay, hindi niya papayagang mawala ang kanyang inaasahan. Nanumpa siya. Dapat kong gawin ang lahat para mabawi kita, gaya ng paghabol ko sa iyo, gamit ang 100 paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Palitan mo ng isang pagpapatawad, isang beses lang, sapat na. Sa susunod na halos kalahating buwan. Hindi ko nakita si Suan-wan. Bumalik sa normal ang buhay. Niyaya ako ni Alice ng 2 beses. Matapos kong tumanggi, natapos ang relasyon naming dalawa. Normal ang pakikipagkaibigan at pag-aaral ko. Naging makabuluhan ang mga araw. Tinuruan niya akong magluto. Mabilis siyang nakasalamuha sa mga dayuhang estudyante. Noong halos makalimutan ko na si Suan-wan, muli siyang nagpakita, dala ang ilang kotse ng rosas at lobo. Hinarang niya ako sa eskwelahan. Habang pinapanood ako ng mga nagtatakang mata sa paligid, hindi ako makapagsalita. Hindi pinansin ni Suan-wan ang itsura ko. Sinamantala niya ang pagkakataon para sabihin ang lahat ng nasa puso niya. Fang Yuan.
Kung hahabulin din kita ng 100 beses, bibigyan mo pa ba ako ng isang pagkakataon? Kung narinig ko ito ilang buwan pa lang ang nakalipas. Siguro ay labis akong maantig, pero ngayon wala akong nararamdaman. Kinilabutan pa ako. Sobrang gasgas na ang eksena. Sobrang pilit na ang mga linya. Nabaliw ba ako noon? Nakaya kong magtapat ng maraming beses sa publiko. Kapag naaalala ko ang nakaraan, tanging paghihinayang na lang ang nararamdaman ko. Kung kaya kong maglakbay sa panahon, pipigilan ko ang sarili kong na-in-love kay Suan-Wan sa unang tingin. Ilalantad ko ang tunay niyang pagkatao. Hindi na ako magpapakatanga ng ganito katagal. 2 taon. 700 at ilang araw. Sinayang sa taong hindi karapat-dapat. Sayang na sayang. Gusto kong malaman kung may mali ba sa ginawa ko. Pero matapos kong suriin, wala siyang makitang mali. Kaya't kinakabahan siyang tumingin sa akin. Pero pagkababa niya ng tingin, agad kong iniwas ang tingin ko. Tumalikod ako at kumaway sa malayo. Sa gulat na tono, "Hi. Yaya, uy, siyan yan. Saan kayo pupunta?" Sinundan niya ang tingin ko. Doon niya lang napansin na may kinakawayan ako. Hindi niya matanggap ang ganitong trato. Bumagsak ang puso ni Suan-Wan sa kailaliman. Naging sobrang pangit ang kanyang itsura. Pilit siyang nagsalita, pinipiga ang mga salita mula sa kanyang ngipin para makuha muli ang atensyon ko. Pang Yuan. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi, lumapit na ang babaeng nagngangalang Yaya sa pamilyar na tono. "Magkakamping sana kami. Pang Yuan, gusto mo bang sumama?" Maaraw, wala ring ibang plano sa weekend, at mayroon pang malaking problema sa harap ko. Pumayag ako agad. Hindi ko inaasahang papayag ako. Kinuha ko agad ang dyaryo sa kamay niya. Hindi na rin ako tumanggi. Nakangiting tinanong ko si Wei Yan tungkol sa plano niya ngayong gabi. Sumali kaming dalawa sa camping trip na hindi man lang nagpaalam. Hindi man lang ako sinulyapan ni Suan-Wan. Habang pinapanood ang papalayo nilang figura, biglang namutla si Suan-Wan. Mahigpit niyang hinawakan ang ulo niya. Ang kanyang mga mata kay Yaya ay puno ng pagkainggit at hinanakit. Sinundan ni Suan-Wan hanggang sa labas ng bayan. Sa pagitan ng isang ilog, kitang-kita niya ang lahat sa kabilang panig. 7 o 8 dayuhang estudyante ang nagtitipon. Nag-ihaw, nagkukwentuhan, nagtitipon, naglalaro. Napakasaya. Hindi niya ito matanggap. Tanging tanawin lang niya. Pero habang tinitingnan niya, mas lalo siyang nababalisa. Kahit anong gawin ko. Palaging nasa tabi ko si Yaya. Hindi lumalagpas ng 10 hakbang ang layo naming dalawa at papalapit pa ng papalapit. Ang pagiging malapit na yon ay nagpapaningas ng puso ni Suan-Wan. Gusto niya akong hilahin palayo. Pero alam niya na. Magagalit ako kung gagawin niya yon. Ayaw niyang lumala ang relasyon namin. Kaya tiniis na lang niya ang kanyang emosyon. 6 na oras siyang nagtiis. Dumilim na. Napakaliwanag sa kabilang ibayo. Napakasaya ng party. Dahil siguro sa ingay. Hindi ako sanay. Mag-isang pumunta ako sa ilog para magpahangin. Sinamantala ni Suan-Wan ang pagkakataon at lumapit sa akin. "Fang Yuan, may gusto akong sabihin sa'yo. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pero hindi pa rin ako komportable sa kanya. Hindi maganda ang tono ko. Pasensya na. Ayokong makinig." Aalis na sana ako nang nagmadali si Suan-Wan. Hinawakan niya agad ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. "Bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Fang Yuan, may mga bagay akong gustong sabihin sa iyo matagal na." Tumingala ako sa kanya sa wakas. Hindi ko maintindihan ang ekspresyon niya. "Matagal na? Anong sasabihin mo? Hindi kaya yung 2 taon na nahulog ka sa akin sa unang tingin?" Sa huli, ang boses ko ay puno ng pangungutya. Gusto ni Suan-Wan na magpaliwanag. Hindi niya inaasahan na ang kanyang lihim na akala niya ay naitago niya ng mabuti ay lalabas sa bibig ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Mas lumala ang pangungutya ko. "Suan-Wan, pwede ka bang magsalita ng iba? Kapag sinabi mo ang mga salitang iyon, huwag ako. Sino ang maniniwala? Sino ang magtatago ng lihim na pagtingin sa loob ng 2 taon? Walang sinuman ang magbabaya para lang sa sariling kapakanan na tanggihan sa publiko ang taong lihim na iniibig. Mula 79 na pagkakataon hanggang sa wala, sino ang kayang sa harap ng lahat ng panganib at pagdurusa? Itulak ang taong gusto nila sa kabilang panig ng walang mintis. Pag-ibig ba yon? O baka matinding galit?" Habang naririnig ang pangungutya ko para kay Suan-Wan. Parang may nagbubunga nga sa kanyang tainga at blangko ang kanyang isipan. Pilit niyang itinatanggi. Ngunit walang maipangatwiranan. Tanging mga walang kabuluhang ihindid ang nasasabi niya. "Fang Yuan, gusto talaga kita. Alam yan ng lahat ng tao sa paligid ko. Kaya nilang patunayan para sa akin. Kung wala akong alam, anong kinalaman ko sa gusto mo? Sa pananaw ko, si Meng Jiang ang gusto mo mula umpisa hanggang dulo. Hanapin mo na lang siya at ipagtapat ang nararamdaman mo. Bagay na bagay kayo. Nandidiri ako sa inyo mula umpisa hanggang dulo. Hindi ko itinago ang pagkadiri ko at iyon ang naging." Huling patak para kay Suan-Wan. Nanginginig ang kanyang katawan ngunit ayaw pa ring bumitaw. Matigas pa rin ang ulo niyang manatili ako. Nawalan ako ng pasensya at agad kong binawi ang kamay ko.
Tumalikod ako at umalis. Sa sandaling naghiwalay ang aming mga kamay, naramdaman ni Suanwan na parang mawawala ang lahat sa kanya. Biglang nalungkot ang puso niya. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Papaupo na siya, parang matutumba. Sanay na akong magpanggap na mahina. Naglalakad ako ng mabilis pabalik sa grupo at hindi na lumingon. Akala ko kapag nasabi ko na ang lahat, susuko na si Suanwan. Pero agad kong nalaman na hindi nakikinig ang taong ito. Walang mahalaga sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, kapag lumalabas ako, lagi ko siyang nakikita sa loob ng 20 metro. Kada ilang araw, dinadala niya ang kanyang mga regalo para sa akin. Sa bawat pagtatapat ng menu, 1, 2, 3 beses. Hindi ko na maalala ang bilang. Sa kanyang pagpupumilit, wala akong pakialam. Kung kaya kong magpanggap na hindi ko nakikita, gagawin ko. Kung hindi, tatawag ako ng security para paalisin siya dahil sa panggugulo. Sa paglipas ng panahon, nalaman ng buong eskwelahan ang tungkol sa amin ni Suanwan pero wala siyang pakialam. Buong puso niya akong sinusundan, akala niya makukuha niya ako sa pagtitiyaga, pero iba ang realidad. Hindi lang ako hindi naantig, tinanggap ko pa sa harap niya ang ibang babae. Maganda ang itsura at ugali ko, hindi ako nawawalan ng nagkakagusto. Dati, para mapanatag siya, tinatanggihan ko ang ibang babae, pero ngayon, kahit sino, tinatanggap ko. Maliban sa kanya, kahit sino magbigay ng bulaklak, tinatawanan ko at nagpapasalamat pa. Sinadya ko pa siyang inisin sa lahat ng lugar. Nakatingin lang si Suanwan habang palapit ako sa ibang babae. Wala siyang magawa, magkaibigan lang kami, wala siyang karapatang makialam. Ito ay pagkatapos siyang mawala ng kontrol dahil sa alak, ginawa ang babaeng nagbigay ng bulaklak at sinampal ko siya. Direkta kong sinabi, ang bango ng mga bulaklak na iyon ay tumatak sa puso niya, naging Damocles sword na nakasabit sa ulo niya. Ang karayom na tumusok sa katawan, nagdulot ng matinding sakit, unti-unti. Nasanay si Suanwan sa mga usap-usapan tungkol sa akin na napapaligiran ng tao at inamin na tama ako. Pagkatapos tanggihan ng paulit-ulit, naging manhid na siya. Kahit anong masasakit na salita ang sabihin ko. Kahit anong tingin, wala siyang pakialam. Binibilang niya ang mga pagkakataon. Mula 1 hanggang 50. Mula Taglagas hanggang Tagsibol hanggang sa unang bahagi ng tag-init. Akala niya magpapatuloy ang mga araw, mula 50 hanggang 100, baka may ika-negatibo 100 at isa pa. Pero nagbago pa rin ang lahat. Lumapit ako sa kanya na hawak ang kamay ng isang babae. Nakangiting sinabi sa iba, ito ang girlfriend ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Suanwan gumuho ang mundo. Nawalan siya ng kontrol at sumugod para magtanong. Pero hinarang siya ng mga gwardya. Sa likod ng pader ng mga tao, namumula ang mga mata niya. Sumisigaw at nagtatanong kung bakit. Tumigil ang tingin ko sa kanya ng 1 segundo. Mahinang sinabi ko, bata ako, may pera at maraming oras. Ano nang masama sa pagiging girlfriend ang isang maganda? Gusto mo bang mahalin kita? Matagal na nalungkot si Suanwan dahil dito. Gabi-gabi sa bar, bumibili ng alak para magpakalasing, paggising tinitingnan ang walang lamang paligid, nalulungkot. Ang pag-iisa sa malayo, ang sakit ng hindi matamo ang pag-ibig, naging tinik sa puso. Paminsan-minsan, kapag lasing na lasing, gusto niya akong puntahan at magmakaawa na makipaghiwalay ako, pero nakita niya ako kasama ang bagong girlfriend ko. Ang mga eksena ng magkahawak kamay na nakangiti ay nawalan ng lakas ng loob na lumapit. 2 taon na akong kilala ni Suanwan. Hindi pa niya ako nakitang ganito kasaya. Ang mga araw na magkasama kami ay puno ng sakit. Sa wakas ay nakaramdam siya ng pareho, ngunit huli na ang lahat. Hindi siya nakikinig sa payo. At nagpumilit na manatili sa Milan para magkaroon ng closure. Ang mga araw ay mahaba at mabilis nang mawala ang init ng tag-init. Sa wakas ay nakuha niya ang balita ng paghihiwalay ko. Noong una ay hindi siya makapaniwala pagkatapos ng 3 kumpirmasyon. Saka lamang niya pinalabas ang kagalakan sa kanyang puso at nakangiting lumapit sa akin, gusto niya akong aliwin. Ngunit lahat ay ikinagulat niya, wala akong kahit katiting na lungkot. Ang pagtingin sa kanya ay walang pinagkaiba sa ilang buwan na ang nakalipas, parang tinitingnan ang hangin. Ang ngiti sa mukha ni Suanwan ay nawala. Sinubukan niyang magsalita, nasaktan ka ba? Ang relasyon na ito, para sa akin, ito ay talagang dahil sa pisikal na anyo. Inasam ko ang ganda ng isang napakagandang babae. Nagtagal ng ilang buwan, nagsawa na akong tumingin sa kanyang mukha, at sakto namang babalik na sa bansa ang babae. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon at nakipaghiwalay. Kung pag-uusapan ang tunay na damdamin, naglaan naman ako ng kaunti. Ngunit hindi gaanong karami. Pagkatapos naming maghiwalay, bukod sa nakaramdam ako ng kaunting lungkot sa simula, ay agad din akong nakabangon. Kaya, nang bigla kong marinig ang tanong na ito ni Suanwan, nawalan ako ng inik. Tinitigan ko siya ng matagal at sa huli ay pinilit kong ngumiti ng magalang. Mapayapang paghihiwalay, pareho naming gusto, bakit naman ako masasaktan?
Nang marinig ito, bahagyang gumaan ang loob ni Suanwan, ngunit sa sumunod na segundo ay nabigla siya sa aking sinabi. Saka, kahit gaano pa ako nasaktan, kumpara sa mga naranasan ko sa nakalipas na 2 taon. Ano pa ba yon? Hindi ba't ikaw mismo ang nakasaksi? Bakit kailangan mong magkunwari na nagmamalasakit? Ang huling ilang pangungusap na panunuya ang nagpaalarma kay Suanwan, may papaliwanag ko. Fang Yuan, tama na, nakakainis na. Pinutol ko siya. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko, okay? Hindi ko na kayang pahalagahan ang iyong bahagyang pagiging malamig. Sa kawalan ng lakas ng loob na magsalita. Kinuha ko ang aking bag, itinulak siya. At dumiretso sa gusali ng paaralan. Ngayon tapos na ang iyong paglalandi, dapat mong ituon ang iyong enerhiya sa pag-aaral. Ipinangako ko kay Professor Lu na gagawa ako ng mga resulta upang makabalik sa bansa at magpasalamat sa aking guro. Pagkatapos maranasan ang napakaraming bagay. Hindi basta-basta masisiraan ng loob si Suanwan sa mga sinabi ko. Muli pa nga siyang naghanda para ipagpatuloy ang kanyang pagtatapat. Mula sa ika-50 hanggang sa ika-90, mula tag-init hanggang taglamig, sa harap ng kanyang mga ginawang magarbo at parang mga palamuti na pagtatapat na may mga paputok at mga lumilipad na drone sa kalangitan ng Minan, wala akong reaksyon. Nagpapasalamat pa nga ako na itinama ko na ang tawag sa akin ng mga tao sa paligid. Ngayon, tinatawag na nila ako sa aking pangalang Ingalls. Kakaunti ang nakakaalam na ako pala yung nililigawan, si Fang Yan. Umabot na sa ganitong punto. Naubos na ni Suanwan ang lahat ng paraan ng pagtatapat na kaya niyang isipin. Dahil hindi naman siya nagtagumpay sa unang 99 na pagtatangka. Wala na talaga siyang maisip hanggang sa nagbigay ng ideya ang kanyang kaibigan. Sa kanyang ika-100 pagtatapat, pinili niya ang maliit na hardin ng paaralan. Naglagay siya sa hardin ng isang napakalaking domino na bumubuo sa eksena ng aming unang pagkikita. Gumamit siya ng maraming Christmas lights na nakasabit sa mga puno. Naghanda siyang sindihan sa gabi ang mga kandila sa hardin at ibalik ako sa nakaraan para lang malinlang ako. Maraming tao ang hinila ni Suanwan para tumulong at naghanda ng ilang dosenang plano. Sa pagkakataong ito, gusto niya talagang ipaalam sa akin na noong una ay nagkagusto talaga siya sa akin at ngayon ay nagsisisi na. Nasa ayos na ang lahat pero nagkaroon ng aberya. Dumating na ang napagkasunduang oras. Hindi ako dumating, pati yung taong tutulong sana para maantala ako ay hindi ako mahanap. Lahat ng inihandang plano ay nawalan ng saysay. Nakikita na ni Suanwan na masisira na ang kanyang pinaghirapang sorpresa, kaya nawalan na siya ng kontrol. Para siyang baliw na nagmamaneho at hinanap ako sa lahat ng lugar na kaya niyang hanapin. Tumulog ang kanyang alarm clock ng 9:00. Biglang nagliwanag ang madilim na kagubatan. Maraming lobo ang lumipad at umulan ng mga talulot ng bulaklak mula sa langit. Umaalinggangbaw sa kanyang tainga ang romantikong tunog ng piano. Ang tunog na patak-patak ay ang domino na kusang gumalaw at bumagsak. Isang segundo kada tunog na tumagal ng mahigit 10 minuto hanggang sa bumagsak ang huling domino. Nagsindi ang lahat ng kandila at naging maliwanag ang buong lugar. Kitang-kita sa lupa ang napakagandang larawan ng mga sis na naghahalikan. Nakumpleto na ang lahat ng sorpresa, pero pakiramdam ni Suanwan ay parang lahat ng kanyang lakas ay nawala. Humawak siya sa isang trellis sa kanyang tabi at pinagpawisan ang kanyang noo. Wala nang ilaw sa kanyang mga mata. Wala siyang lakas. Dahil lang sa partikular na pwesto na iniwan niyang bakante para sa akin sa kanyang kanang bahagi, walang kahit isang anino. Hindi ako dumating. Sa kanyang ika-100 pagtatapat, parang hindi rin ako dumating sa aking ika-100 pagtatapat. Hindi ako parang eksena ng pamamaalam na alam ni Suanwan. Dapat ay nabasa ko na ang kanyang iniisip at sadyang naglaho ng walang bakas at nangyari na ang inaasahan niya. Nang humupa na ang lahat, tumunog ang kanyang cellphone, at nang buksan niya, isang dayuhang international na numero ang nakita. Pagkasagot niya, narinig niya agad ang nasa kabilang linya, kasabay ng tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. At mahinang pagtawa, nabalitaan kong maghahanda ka para sa iyong ika-100 pagtatapat ngayong gabi. Nakakalungkot lang at hindi ko na maintindihan ngayon, pasensya na. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, ang puso ni Suanwan na sadyang sinunog na abo ay muling nagliyab. Pilit niyang kinontrol ang sakit at pagkadismaya. At nagkunwaring walang nangyari, dakila, ayos lang, masaya na ako na natawagan mo ako. Hanggat gusto mo, pwede akong maghanda. Para sa ika-101, ika-102 pagtatapat, ang kanyang boses ay may halong paghikbi. Tila ba napatawad ko na ang kanyang mga salita at gawa, ayaw kong lumikha ng ganitong ilusyon. Tinitigan ko ang naggangalit na tubig sa dagat sa harap ko, at ang maligamam na sikat ng araw na tumatama sa aking katawan na may bahagyang kagalakan sa aking tono. Hindi na kailangan. Tumawag ako ngayon para ipaalam sa iyo ang 2 bagay. Gumalaw ang lalamunan ni Suanwan, humigpit ang hawak sa cellphone, at may kislap sa kanyang mga mata. Hindi alam kung dahil sa pag-asa sa sarili o sa anino ng nagliliyab na kandila.
Ang unang bagay ay ang magandang loob na paalalahanan ka, taglamig ngayon, tuyo ang panahon. Kung tapos ka na maglaro, agad mong hipan ang mga kandila sa hardin na yon upang maiwasan ang malaking sunog. Tumingala si Suanwan, isang tuyong dahon ang dahan-dahang nahulog, umiikot. Ang pangalawang bagay ay ang sabihin sa iyo ang magandang balita, nagka-girlfriend ulit ako. Ang girlfriend ko na ito ay mas maganda pa kaysa sa huli, pwede nang huminto sa ika-100 beses ang iyong pagtatapat. Ang mga simpleng salita ay umalinggaw sa isipan ni Suanwan ng maraming beses. Sa isang iglap, tila ba na brainwash siya ng mahika, nakaramdam siya ng matinding sakit sa noo at nahulog ang cellphone. Bumagsak sa mesa ng kawayan, sa kasamaang palad, ang mga mesang kawayan na ito ay nakatali ng mga sinulid. Isang kandila ang bumagsak, at ang mga katabi nito ay bumagsak din, nilamon ng apoy ang mga tuyong dahon at balahibo. Kumalat sa mga kahoy na domino, nagkanda-tumba-tumba sa loob ng ilang hininga. Kumalat ang apoy sa buong hardin, at nakita sa mga mata ni Suanwan ang naglalagablab na apoy na nagpalayas sa lamig sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumakas o humingi ng tulong, parang isang estatwa, naging bahagi ng hardin. Lumipas ang buong gabi, ang mga puno sa hardin ay natupok ng apoy, ngunit buti na lang at walang nasaktan. Nang naghahanda ng sorpresa, para panatilihing sikreto, pinalayas ni Suanwan ang lahat sa paligid. Nangyari ang insidente nang siya lang mag-isa, at dumating agad ang mga bombero. Nailigtas siya mula sa usok na halos ikahimatay niya, at kahit na nakaligtas siya, labis na nagalit ang pamunuan ng Qingda dahil sa sunog. Gusto nilang papanagutin ang may sala, at si Suanwan, bilang pangunahing suspect, ay dinakip at ikinulong ng pulisya. Ginamit ng pamilya Su ang kanilang koneksyon para mapalaya siya, ngunit ito ay isang internasyonal na kaso, at hindi siya makakalaya ng basta-basta. Sa huli, nagbayad ang pamilya Su ng halos kalahati ng kanilang yaman, at nangakong babayaran ang paaralan ng 10 beses na halaga. Dahil dito, pumayag na ang Qingda, ngunit dahil sa masamang epekto, nakulong si Suanwan sa loob ng 6 na buwan. Inagdag pa siya sa blacklist ng European Union at pinalaya sa bansa, at hindi na pinayagang makapasok muli. Pagkalabas niya, agad siyang dinala sa airport. Ipinadala pabalik sa bansa, nakatingin sa mga taong nakasuot ng uniforme, tila nagising si Suanwan mula sa isang panaginip. Tag-init na pala, 5 buwan na ang nakalipas, at ni minsan hindi ko siya dinalaw. Nang mapagtanto niya ito, bumalot sa kanyang puso ang magkahalong emosyon, hindi niya masabi kung ito ay pagkabigo o kalungkutan. Mahaba pa ang panahon, magkakaroon pa ng pagkakataong magkita, pag-aliw ni Suanwan sa kanyang sarili. Paglingon niya, nakita niya ako na lumalabas sa arrival area, ilang buwan na kaming hindi nagkita. Walang bakas ng pagod sa aking mukha, puro ngiti lang, at ang pinakamasakit para kay Suanwan. Hindi ang aking ngiti, kundi ang babaeng hawak ko sa kamay, sa loob ng kulungan. Pinadalhan niya ang kanyang kaibigan na bumisita sa kanya, ng litrato ng aking kasintahan, kahit na sandali lang niya itong nakita. Ngunit natatandaan niya ang mukha, ngunit ang babaeng nakatayo sa tabi ko ngayon, ay hindi ang taong nasa kanyang alaala. Sakto namang napatingin ako sa kanya at masiglang bumati, "Hi, tagal na nating hindi nagkita ah. Kagagaling ko lang sa Germany, nakalabas ka na pala, ang bilis ng panahon." Ipakilala ko, ito ang bago kong kasintahan, si Emmy. Pagka-uwi ni Suanwan, nagpadala siya sa akin ng mensahe, tinatanong kung nagpapanggap lang ako o totoo ang nararamdaman ko. Hindi ako sumagot, sa puntong ito, tuluyan ko na siyang naiintindihan. Si Suanwan na yan, sinasabi ng bibig niya na gusto niya ako, pero ang totoo, ang gusto lang niya ay ang sarili niya. Para sa kanya, ang pagtingin sa sarili ay parang florera. Tignan mo ang dami ng lalaking naghahabol, isang Aphrodite na kusang loob na yumuyuko sa kanyang paanan. Para paglaruan at insultuhin niya. Akala niya napakalakas niya, pero ang puso niya ay napakasama. Kahit anong pagpaliwanag pa niya, sa mga taong katulad niya, lahat yon ay mga dahilan lang. Kaya tinatamad ako at hindi ko siya pinapansin. Kahit ilang beses pa niyang patunayan, hindi ko na siya bibigyan ng pansin. Walang saysay na mag-aksaya ng oras sa kanya. Sa 2 taon ko sa Milan, sinunggaban ko ang pagkakataon. Sumali ako sa maraming kompetisyon. Hindi lang lumawak ang pananaw ko, naging sikat pa ako. Abala ako sa mga guro at kaklase, tungkol sa mga uso sa pananamit, parang nagre-relax lang kasama ang mga kaibigan. At kasama ang mga magtatapos na, naglakbay ako sa buong mundo nang walang inaalala, para maranasan ang magandang buhay. Mahaba ang buhay, marami pa akong hindi alam na kinabukasan na dapat tuklasin, bakit ako magpapakalunod sa sakit ng pag-ibig? Para hanapin ang problema. Lumipas ang oras, natapos ang 3 taong palitan ng estudyante. Umuwi ako na may isang kahon ng mga tropeo. Pagbaba ko ng eroplano, nakita ko ang mga magulang at mga kasama ko sa bahay na may dalang bulaklak para salubungin ako. Napakatagal na panahon, napakasaya ko, tumakbo ako at niyakap silang lahat. Nagkumustahan kami ng mga kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakikita at pumunta sa isang kainan.
Pagkaupo ko, nilagay ko ang kahon sa harap ng aking gurong si Professor Lu. Nagbibiro na nag-uulat, "Guro, ang estudyanteng si Fang Yuan ay bumalik na matapos ang kanyang misyon." Siyempre alam ni Professor Lu ang mga gawa ko at tumugon din siya ng nakangiti. "Huwag kang maging mayabang, dapat kang magsikap na umakyat sa tuktok." Ang mga salita ng mag-aaral at guro ay nagpatawa sa lahat. Inanyayahan ng mga magulang ang lahat na kumain. Matapos ang masaganang pagkain, inilabas ko ang mga imbitasyon at ipinamahagi. Puno ng kagalakan ang mga salita ko. Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat na pumunta. Bukod sa pagkukumustahan, gusto ko ring anyayahan kayo na dumalo sa matagal ko ng pinaghandaang fashion show. Nang marinig ito, nagulat si Professor Lu. "Fashion show? Sa Milan? Kailangan kong pumunta." Naghiyawan din ang mga kasama ko sa bahay. "Kailan? Aasikasuhin ko agad ang visa ko." "Fang Yuan, gusto namin ng na pwesto." Napakamot ako sa ulo ko. Ang fashion show na ito. Ito ay isinagawa ng aking tagapayo at nanalo ako ng mga parangal. Kung hindi ay magkakaroon ako ng pagkakataong ipakita ang aking mga gawa. Ito ang aking unang pagkakataon na sumampa sa malaking entablado, kaya gusto kong ipakita ang mahalagang sandaling ito sa tunay na nagpapahalaga sa akin. Dumating na ang napagkasunduang araw, nagtipon ang lahat sa airport ng walang kulang. Dala ang mga pangarap at pag-asa sa hinaharap, sumakay ako sa eroplano kasama ang lahat. Bago umalis, lumingon ako at nakita ko si Suan Wan sa labas ng gate ng boarding. Ngunit hindi na ako nagtagal ng tingin, alam kong wala siyang karapatang pumasok sa Milan. Wala na ring yapak, tayo ay mga estrangherong magkakasalubong na lamang.